Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 2221 ang kalaban ay umaatake. Hindi nagtagal, pumasok ang Pavilion Master ng Lingshan Pavilion, ngunit sa pagkakataong ito, halatang may mga pagbabago ang taong ito. Ang Patriarch ng Wu Tribe, Wu Yuntian, makilala ang Lord God Emperor. Biglang lumuhad ang Pavilion Master ng Lingshan Pavilion sa harap ni Yezuan. Itinaas ni Yezuan ang kanyang ulo, hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang nakilala ng lalaking ito. Bumangon ka na, tumingin si Yezuan sa Pavilion Master ng Lingshan Pavilion. Alam niyang natural na sasagutin ng lalaking ito ang kanyang mga pagdududa. Salamat sa Diyos Emperador. Lord God Emperor, patawarin mo sana ang kawalang galang ng kontrabida noon. Ang kontrabida ay sumusumpa sa kanyang pagka-Diyos na susundin niya ang Panginoong Diyos Emperor habang buhay. Ding, ang sistema ay nag-uudyok. Ang host ay nakakuha ng kaunting pananampalataya. Tumango si Yezuan at hindi na nagsalita pa. Alam ko, ano ang problema, sabihin mo sa akin. Nagulat si Wu Yuntian kay Yezuan, hindi alam kung bakit kalmado si Yezuan. Ngunit hindi siya nang ahas na sumalungat sa gusto ni Yezuan at direktang sinabi kay Yezuan. Aking Panginoon, ang kontrabida at ang lahat ay panandaliang napag-usapan ito, at pakiramdam ko ay natatakot ako na magpapatuloy tayo sa pagpwesto dito. Kung umatake si Mo Xiang, ako ay malugi lamang, kaya ang kontrabida ay nagmumungkahi na lumipat kaagad. Pumunta ka dito, yan ang sinasabi mo. Kung ganoon, dapat mong sabihin sa mga nag-iisip ng ganito, maliban na lang kung may makapatay sa sinaunang espada na layunin, huwag mong banggitin ang anumang bagay tungkol sa paglipat, ang sinaunang espada na layunin ay hindi makawala, hindi tayo makakaalis dito. Gayunpaman, Panginoong Diyos Emperor, ang layunin ng sinaunang espada ay hindi natin kayang labanan ngayon, at ang Ma Xiang ay may 5 tunay na kapangyarihan ng Diyos. Kung sila ay umatake, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Oo, dahil alam mo na ang 5 True God Powerhouses ay hindi maisip, gusto mo ba, paano kung mayroon silang 6 na True God Powerhouses? Sige, bababa na tayo. Ikan-away ni Yezuan ang kanyang kamay at sinenyasan si Pavilion Master Ling Zuan na umatras. Sa katunayan, napakalinaw ni Yezuan tungkol sa pinaplano ng mga taong ito. Bagamat may prestihiyo si Yezuan ngayon, hindi pa niya naaabot ang antas ng pagkumbinsi sa lahat, kaya ang koalisyon na ito ay gulo. Gayunpaman, kahit na ito ay isang piraso ng maluwag na buhangin, maaari lamang umasa si Yezuan sa kanila. Marahil ay naisip ng ilang tao na hindi mabuti para sa kanila na manatili dito, ngunit natatakot ako na mas maraming tao ang sasamantalahin ang pagkakataong ito upang sugpuin si Yezuan. Ang puso ni Yezuan ay mas malinaw kaysa sa iba. Hindi niya maaaring baliwalain ang nakakalat na hukbo ng koalisyon, kung hindi, ito ay lilipulin lamang ni Mo Xiang na kontrolado ng organisasyon ng Annihilation sa isang iglap. Anuman ang pagpayag ni Yezuan o hindi, hanggat ayaw ni Yezuan na makita si Mo Xiang Beijing na maging lugar ng Annihilation Organization, magagawa lang niya ito. Oo, Lord God Emperor, alam ng kontrabida ang gagawin, pero Lord God Emperor, may isa pang balita dito, baka interesado ka. Anong balita? Tumangala si Yezuan kay Pavilion Master Ling Zuan. Tama, nang dumating si Bei Shuzi, sabihin kay Xiao Xiao na nakita nila ang balitang gusto mo. Totoo, biglang tumayo si Yezuan, sa wakas may balita na kay Luo Luo. Si Yezuan ay naghintay ng napakatagal, at pagkaraan ng napakatagal, sa wakas ay nakuha ang balita ng Luo Luo. Oo, Lord God Emperor, ayon sa mapagkakatiwalaang impormasyon, ang Divine Beast ay tila reinkarnasyon ng santo ng angkan ng demonyong Diyos, ngunit ayaw niyang tanggapin ang kanyang pagkakakilanlan, kaya sa sandaling ito ay dinala siya sa angkan ng demonyong Diyos at inilagay sa ilalim ng pagkakaaresto sa bahay. Wala akong gaanong pakikipag-ugnayan sa lahi ng tao, kaya maghihintay ako ng higit pang balita. Tumango si Yezuan, ngunit medyo masaya pa rin siya sa kanyang puso. Hindi bababa sa isang bagay ang tiyak. Iyon ay, ligtas at maayos na ang Luo Luo. Kung gayon ang angkan ng demonyong Diyos ay napakalakas. Mahinang tanong ni Yezuan.
Master Huishen Emperor, ang angkan ng demonyong Diyos ay mayroon ding tiyak na impluensya sa buong kaharian ng Diyos. Mayroon silang kabuuang libu-libong pangunahing domain ng Diyos, pinaghiwalay ang isang panig, at bihirang makipag-ugnayan sa iba pang puwersa. Bukod dito, hindi katakataka na makita ang lahi ng demonyo sa kaharian ng pangunahing Diyos ng lahi ng tao, ngunit sa pangunahing Diyos na kaharian ng lahi ng demonyo, ganap na walang lahi ng tao. Panipi, biglang nanigas ang puso ni Yezuan saglit. Mukhang hindi ganoon kadaling hanapin si Luoluo. Libu-libong pangunahing mga domain ng Diyos, ano ang konseptong ito? Dapat mong malaman na hindi na ngayon makakapaglaro si Yezuan sa Motion 100 realm na ito, at ang Mo 100 realm ay isang maliit na sulok lamang ng realm ng pangunahing Diyos na ito. Nangangahulugan ito na talagang walang posibilidad na iligtas ni Yezuan si Luoluo ngayon. Hindi naman, kung hindi dahil sa katotohanang si Luoluo ang reinkarnasyon ng kanilang banal na kagalang-galang, ang angkan ng demonyong Diyos ay nagdulot ng maraming kaguluhan, natatakot akong hindi pa rin malalaman ni Yezuan ang balita ng Luoluo. Hindi nakakapagtaka, hindi katakataka na sa mahabang panahon, maaaring walang kinaroroonan. Nakikita ko, okay, naiintindihan ko, pwede ka nang umatras. Umupo si Yezuan sa upuan, napakagulo ng kanyang puso. Ang usapin ni Mo Xiang ay hindi pa naaayos, at ngayon ay may umuusbong na pamilya ng mga demonyong Diyos. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng maraming kaguluhan, hindi na masyadong pinapansin ni Yezuan. Siguro, go with the flow na lang. Tuldok, tuldok, tuldok. Isang buwan na naman ang lumipas. Ngayon, sa wakas ay dumating ang masamang balita. Yezuan, hindi maganda, hindi maganda. May malaking hukbo na umaatake sa atin. Nakilala ni Yezuan ang boses na ito bilang Wang Tianzhen. Ang taong ito ay bihirang hanapin si Yezuan mula nang dumating ang mga tao mula sa iba pang mga bulwagan, ngunit ayaw niya, sa pagkakataong ito ay nasagasaan na niya. Senior Brother Wang, ano ang nangyayari, maging mas tiyak? Oh, ano pang pinagsasabi mo? Yezuan, tara na, hinihintay ka ng lahat na makapasa. Tumango si Yezuan at walang pagpipilian kundi ang maglakad ng mabilis. Ang Lingbo City ay ang lungsod na itinayo ng lahat sa paligid ng Lingbo Lake, at sa oras na ito, ang mga kinatawan ng iba't ibang puwersa ay nagtipon na sa City Lord's Mansion. Walang City Lord sa Lingbo City ngayon, dahil alam ng lahat na ang pagiging City Lord ay nangangahulugan ng pagiging pinuno ng Coalition Army. Sa makatuwid, walang sinuman ang nagdala sa usapin ng pagpili. Hindi pa dumarating si Yezuan, ngunit nagkaroon ng maraming away sa City Lord's Mansion. Tuldok, tuldok, tuldok. Ang koalisyon ay hindi maaaring maging ganito magpakailanman, kailangan nating pumili ng isang pinuno. Oo, sumasang-ayon ako sa puntong ito, ngunit hindi ako sang-ayon kapag sinabi mong pipiliin mo si Master Ye. Anong nangyari kay Master Ye, kung wala si Master Ye? Natatakot akong hindi mo alam kung paano ka namatay ngayon. Hindi ko sinabing masama si Master Ye, ngunit si Master Ye ay napakabata pa, at ang kanyang cultivation ay masyadong mababa. Ang pagpayag kay Master Ye na maging commander ng mga puwersa ng koalisyon ay talagang hindi nakahanay. Ang kaharian ng mga Diyos ay iginagalang sa pamamagitan ng lakas, paano makumbinsi ang publiko kung hindi sapat ang kaharian? Bullshit realm. Yes, we have the highest realm here, that is, the ancient sword intent of the demonized Fishman Island. Right, you have to respect that ancient sword intent as the leader. Ang patuloy na pag-aaway sa mansyon ng City Lord ay dahil sa commander. Maging ang mga tao sa ikasyam na bulwagan ng Mushang Pavilion ay nahahati sa tatlong paksayon. Nadama ng isang paksayon na si Yezuan ay kwalipikadong maging commander, at ang ibang grupo ay nadama na ang paglilinang ni Yezuan ay hindi sapat at ang kanyang karanasan ay hindi sapat, kaya hindi siya kwalipikado. Tungkol naman sa huling paksayon, ito ay naghihintay at nanunood. At ang mga tao sa Mo Xiang ay walang alinlangan na kumakatawan sa lahat. Matapos makuha ang aksyon mula kay Mo Xiang, nagsimulang muling gumawa ng ingay ang grupo ng mga tao, sinusubukang kunin ang pavilion na pamunuan sila, ngunit hindi nila maisip kung sino ang pipiliin. Sa mga tuntunin ng prestihiyo, mayroon lamang Yezuan, at ang Lingzuan Pavilion at iba pang puwersa ay ganap at matatag sa panig ni Yezuan. Kabanata 2222 Pagpigil ng kulog.
Gayunpaman, ang paglilinang at edad ay talagang isang problema. Nagpatuloy ang away, kahit pumasok si Yezuan, hindi siya tumigil. Direktang pamwesto si Yezuan, walang laman ang upuan ng City Lord. Umupo si Yezuan sa tabi ng upuan ng City Lord. Gayunpaman, hindi nagsalita si Yezuan, ngunit tumingin lang sa mga taong ito ng ganito. Nais niyang makita kung anong uri ng mga panlilinlang ang maaaring gawin ng mga taong ito. Tumayo si Feiyan sa tabi ni Yezuan, ngunit ibinulong kay Yezuan ang nangyari bago siya dumating. Tuldok tuldok tuldok, sapat na ba ang problema mo? Sa wakas, ayaw nang makinig ni Yezuan, at direktang sinabi. Sa sandaling ibuka ni Yezuan ang kanyang bibig, suportado man niya si Yezuan o hindi, itinikom niya ang kanyang bibig at tumingin kay Yezuan. Ngayon, oras na ba para mag-away kayo sa mga walang kwentang bagay na ito? Sinuntok na ni Mo Xiang, bakit, hahayaan mo bang tamaan ng mga tao ang lungsod bago ka lumaban? Isang bangkos ng basura, mayroon kang oras na mag-away dito, bakit hindi mo pag-isipang mabuti kung paano ito haharapin? Halatang sinusubok lang ni Mo Xiang ang tropa sa pagkakataong ito. Kung hindi ka man lang maglakas loob na lumaban, kung gayon, anong klaseng resulta ang naghihintay sa iyo, hindi mo ba nakikita? Kung gusto mong makipag-away, maaari kang lumabas ka sa mansyon ng Panginoong Lungsod, at maaari kang gumawa ng anumang ingay sa gusto mo. Ngunit ngayon, ang mansyon ng Panginoong Lungsod ay kailangang pag-usapan kung paano haharapin ang paparating na kalaban. Sinaway ni Yezuan ang lahat sa isang hininga. Hindi niya talaga matiis ang mga lalaking ito. Kumakatok ang mga kalaban sa pinto, at dito pa rin sila nag-iingay. Baliw ba sila, o naghahanap ng kamatayan? Ito, ano ba yan, simulan mo na, kung gusto mong makipag-away, lumabas ka na lang at makipag-away. At yung mga nananatili sa City Lord's Mansion, pag-usapan kung paano haharapin ang kalaban. May gustong sabihin, ngunit si Yezuan, na nagagalit, ay direktang hamarang sa kanya. Masasabing napaka hindi makatao ngayon ni Yezuan. Natural, may mga tao na tatalon. Nakakalat sa buhangin ang gang ng mga tropang koalisyon na ito. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang nakatitig sa trono ng Panginoon ng lungsod. Nauunawaan ng lahat kung ano ang kanilang makukuha kapag sila ay naging Panginoon ng lungsod. Yezuan, anong karapatan mong manggulo dito? Sino ka sa tingin mo? Master, ya lang ang tawag ko sa iyo kapag binigyan kita ng mukha, pero kung hindi kita bibigyan ng mukha, hindi ka umutot. Hindi, may tumalon. Ang taong ito, si Yezuan, ay walang imahe, at hindi kabilang sa mga puwersang pumuligid at sumupil sa sinaunang layunin ng espada noon. Tumalon siya sa oras na ito, halatang gustong makipag-away kay Yezuan. Matapang, lubos na kabaliwan. Biglang kumilos si Pavilion Master Ling Zuan at lumapit sa lalaki sa isang iglap. Gayunpaman, bago siya magsimula, umalangaw-ngaw ang boses ni Yezuan. Tumigil ka, hindi malay ni Pavilion Master Ling Zuan na huminto, at pagkatapos ay tumabi. Tumayo si Yezuan at naglakad ng hakbang-hakbang. Sino ka? Hindi ko pinapalitan ang pangalan ko, hindi ko pinapalitan ang apelyido ko, ang may-ari ng lungsod ng Buyu City, at ang sinaunang mangangalakal. Nakuha, katatapos lang magsalita ng sinaunang negosyante, ngunit nakarinig siya ng malakas na sampal sa mukha. Diretsyong bumaril pa si Yezuan at sinampal siya sa paglipad. Ang lakas ng loob mong saktan ako, ikaw Yezuan, ang lakas ng loob mong barilin ako, gusto kitang patayin. Gusto kitang patayin. Dahil sinampal sa mukha ni Yezuan sa harap ng napakaraming tao, galit na ang sinaunang mangangalakal, at handa pa siyang salakayin si Yezuan. System, ay detect ang lakas ng lalaking ito. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, tukuyin ang target, ang ikapitong baitang mababa ang espiritual na kaharian. Isang mababang Diyos sa ikapitong baitang. Sa kaunting lakas, naglakas loob siyang hamunin si Yezuan. Parang may lihim na nagtuturo. Tumingin si Yezuan sa sinaunang mangangalakal at mahinang sinabi, sigurado ka bang may gusto kang gawin sa akin? Paanong ngayon ay masyadong nagmamalasakit si Gu Xiang, galit na tumingin kay Yezuan, at sinabing, anak, papatayin kita ngayon, ngunit gusto kong makita kung ano ang magagawa mo. Bahagyang ngumiti si Yezuan, ngunit biglang sinabi sa sinaunang mangangalakal, kamatayan.
Biglang, isang misteryosong kapangyarihan ang lumabas mula kay Yezuan. Gayunpaman, walang sino man ang maaaring makakita ng kapangyarihang ito sa lahat. At sa sumunod na sandali, tumahimik ang sinaunang mga ngalakal na galit pa rin. Tapik, bumagsak si Gushang sa lupa, at isang tao sa tabi niya ay agad na lumapit. Namatay. Ano? Nagulat ang lahat, at namatay sila. Wala man lang nagawa si Yezuan, sinabi niya ang isang patay na salita sa sinaunang mga ngalakal, at ang sinaunang mga ngalakal ay talagang namatay. Ang pagiging Diyos ay ganap na nasira, at walang tulong. Ang lalaki ay nagpatuloy sa pagsasalita, ngunit ang kahoy na titig na tumingin kay Yezuan ay walang kapantay na nakakasindak. Sa oras na ito, natatakot ako na ang sinumang tumingin kay Yezuan ay mabigla. Maaaring binaril at pinatay ni Yezuan ang sinaunang mga ngalakal, at hindi ito mahirap, ngunit, sa isang pangungusap, ang sinaunang mga ngalakal ay maaaring direktang masira. Sino ang nakakita ng ganitong kakaibang pamamaraan? May gusto pa bang hamanin ako? I'll give you a chance. Tumingin si Yezuan sa mga taong ito at mahinang sinabi. Napakalinaw ni Yezuan na sa kasalukuyang sitwasyon, ang mga espesyal na pamamaraan ay dapat gamitin upang sugpuin ang mga ito. May sariling multo ang mga lalaking ito. Kung ito ang kaso, sa sandaling magsimula ang digmaan, ang koalisyon ay magdaranas ng matinding pagkalugi. Siguradong sisilakay agad ang hukbo. Walang salita, walang ingay sa buong bulwagan. Sa katunayan, maraming tao dito ang mas mataas kaysa kay Yeshuan Sayo. Bagamat sinasabing walang isa sa True God Realm, mayroong 12 ng Mysterious God Realm. Si Yezuan ay hindi lamang ang first class na Spiritual God Realm, at siya ay isang ranggo lamang, kaya ito ay wala. Gayunpaman, ang kakaibang pag-atake ni Yezuan ay nagulat sa lahat. Dahil walang masabi, simulan na nating pag-usapan ang mga countermeasures. Tungkol naman sa Panginoon ng lungsod, paano mo gustong pumili? Hindi ako magtatanong, ngunit hindi ngayon. Gumawa si Yezuan ng kanyang desisyon, at hindi nagtagal, pinag-usapan ng lahat ang mga kontra-hakbang. Sa pagkakataong ito, malinaw na nagpadala si Mo Xiang ng pansamantalang pag-atake. Masasabing kung paano lalabanan ang labanang ito ay napakahalaga pa rin, dahil ang kapangyarihan ng mga puwersa ng koalisyon ay mas masahol pa kaysa kay Mo Xiang, at ang mga puwersa ng koalisyon ay may bentahe lamang sa bilang. Sa makatuwid, ang unang labanan ay dapat na mapanalunan, at ito ay dapat na maipanalo ng maganda, at ang taong nanalo sa gabinete ay hindi magagawang maunawaan ang background ng mga puwersa ng koalisyon. Pagkatapos ng ilang sandali na pag-usapan, sa wakas ay nakabuo na kami ng pinal na plano. Hindi nagtagal, pinangunahan ni Yezuan ang mga tao patungo sa harapan. Sa pagkakataong ito, ang mga powerhouse ng buong koalisyon ay lahat ay ipinadala, ngunit hindi nila ito gagawin. At ang hands-on ay mga ordinaryong alagad lamang sa kaharian ng mga Diyos at Diyos. Ang probing team ni Mo Xiang ay may bilang na 2,000, kung saan 2 eksperto lamang mula sa Profound God Realm ang namuno, at may 20 iba pang eksperto mula sa Spiritual God Realm. Gayunpaman, ang ipinadala ni Yezuan ay isang pangkat ng 5,000 tao, karamihan sa mga ito ay nasa kaharian ng mga Diyos, at mayroon lamang 5 sa kaharian ng Siyam na mga Diyos. Gayunpaman, ang mga taong ito, ginamit ni Yezuan ang pagbabawal na basbas. Dahil ito ay isang pagsubok, pagkatapos ay sasabihin ni Yezuan kay Mo Xiang na maaari nilang linisin ang isa't isa ng hindi nagpapadala ng malakas. Sa ganitong paraan lamang matatakot ang mga kapangyarihan ng 5 True God Realms at hindi manggahas na kumilos ng buong lakas. Bagamat taktika lang ito para maantala ang tropa, ang kailangan ngayon ng koalisyon ay panahon. Kabanata 2223 ang unang puwersa. Ang labanan ay malapit ng sumiklab, at alinman sa panig ay hindi magkakaroon ng anumang karagdagang mga salita. Nang makita nilang nagpadala ang Allied Forces ng isang disipulo na may mababang antas, halos hindi man lang natawa si Mo Xiang. Sa kanilang mga mata, maaari nilang maramdaman na ang laban na ito ay mananalo. The ban is on. The first team, attack. Isang alagad ng espiritual na kaharian ang sumigaw ng malakas, at hindi nagtagal, direktang naglunsad ng pag-atake ang unang pangkat na binubuo ng 1,000 tao sa panig ng koalisyon. Fire Dragon Ban.
Ang isang napakasimpleng pagbabawal sa pag-atake, gayunpaman, ay nangangailangan lamang ng isang tao upang i-activate ito, at ang pagbabawal na ito ay maaaring dalhin sa iyo, na ito rin ang pinakamataas na bilang na maaaring itaboy ni Yesuan sa pinakamaikling panahon. Sa katunayan, ang libong mga paghihigpit na ito ay ang lahat ng mga paghihigpit na maaaring dalhin ng 5,000 puwersa ng koalisyon. Walang sapat na oras, hindi maaaring magmadali si Yesuan para sa higit pang pagbabawal. 1,000 fire dragon ang biglang sumabog, napakagandang tanawin. Ang buong kalangitan ay tila natatakpan ng mga dragon na apoy. Sa sandaling lumitaw ang mga fire dragon na ito, umungal sila patungo kay Mo Xiang. Boom! 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 Sunod-sunod na pagsabog ang umalangaw. Ang unang alon ng pag-atake ng Fire Dragon ay agad na nagdulot ng matinding pagkatalo kay Mo Xiang. Patayin! Ang 5 espiritual na disipulo ng hukbo ng koalisyon ay sabay na sumigaw, at lahat ng 5,000 tao ay sumugod sa isang iglap. Marahil ang kaharian ng lakas ng kalaban ay talagang mas malakas kaysa sa kanya. Gayunpaman, sa ilalim ng pag-atake ng Fire Dragon, ang panig ni Mo Xiang ay nag-ambala na sa pagbuo at nawalan ng daan-daang tao. Damn, how could this? Patayin mo ako. Sumugod din si Mo Xiang palabas. Ang mga tuod ay lumilipad, ang mga belang braso ay lumilipad, at ang buong larangan ng digmaan ay tila naging purgatorio. Ang puwang sa kaharian ay palaging isang hindi malulutas na puwang. Habang nagpapatuloy ang labanan, unti-unting nalugi ang puwersa ng koalisyon. Master Ye, magpadala ng mga reinforcement, kung hindi, ang ating mga tao ay matatapos na. Sabi ng isang tao kay Yesuan. Gayunpaman, si Yesuan, na nakarinig nito, ay nagwagayway ng kanyang kamay, hindi na kailangan, huwag mag-alala, hindi tayo matatalo, at hindi tayo magdurusa ng labis na pagkawala. Ang mga salita ni Yesuan ay hindi naintindihan ng lahat, dahil sa kanilang mga mata, karamihan sa mga puwersa ng koalisyon ay napatay o nasugatan, at ang pagkatalo ay tila sa susunod na sandali lamang. Hindi nila alam kung ano ang nasa likod ni Yesuan, kaya lahat sila ay naguguluhan. Naramdaman ni Yesuan na halos pareho lang ito, at biglang itinaas ang kanyang kamay. System, halika, buhayin mo ang mga taong ito. Pagbubuntis. Biglang lumabas ang boses ni Yesuan at kumalat sa buong larangan ng digmaan. Muling lumitaw ang mahiwagang kapangyarihan ng misteryoso. Isa-isa talagang tumayo ang mga nasira sa pagka-Diyos. Kasabay nito, isang pagsabog ng liwanag ang sumabog sa kamay ni Yesuan, at ang liwanag ay lumipas, at ang malubhang nasugatan ng mga disipulo ng Allied Forces ay mabilis na nakabawi. Ding, ang mga mapagkukunan ng host ay naubos lahat. Ang 6 na karakter na mantra ay huminto. Takot, sa isang iglap, ang buong Masyang Pavilion ay nagulo. Bawiin, tumakas sila, dahil imposible ang ganoong laban. Anong nangyayari? Ang mga kaaway na napatay sa matinding kahirapan ay maaaring agad na mabuhay muli at muling atakihin sila. Ano ba naman ta? Ang panig ng koalisyon ay tumingin din kay Yesuan ng may pagtataka. Ilang sandali ang nakalipas, ito ay isang salita na nagpakamatay sa mga tao. Sa sandaling ito ay naging isa pang salita para sa buhay. Anong uri ng mahiwagang kapangyarihan ang taglay ni Yesuan? Buhay at kamatayan ang nasa kanyang mga salita, kung gaano siya kalakas. Nakakalungkot na ang pagdurusa ni Yesuan, si Yesuan lang mismo ang nakakaalam. Ang halagang binayaran ni Yesuan para sa muling pagbuhay sa napakaraming tao ay higit pa sa maiisip ng ibang tao. Sa panahong ito, naubos ang lahat ng mga mapagkukunang nakolekta ni Yesuan, nakuha pa ni Yesuan ang bahagi ng divine power sa devouring space, at, gayunpaman, nahulog siya sa kahinaan. Sa loob ng isang buwan, si Yesuan, pati na ang pag-activate ng 6 na karakter na mantra, kahit na ang paggamit ng divine sword ay napakahirap gawin. Gayunpaman, nang makitang umatras ang kaaway, nasiyahan si Yesuan. Oras, ang gusto niya ngayon ay panahon. Sa pamamagitan lamang ng pagpapagulo kay Mo Xiang, at sa pamamagitan lamang ng paggawa kay Mo Xiang na huwag maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos, magkakaroon ba si Yesuan ng sapat na oras upang itama ang loob ng koalisyon? Kung hindi, kapag nagsimula na talaga ang digmaan, tiyak na matatalo ito. Medyo pagod na ako, dito ko na lang iiwan.
Hindi nang ahas si Yezuan na magpakita ng kahinaan sa harap ng mga taong ito. Sa napakaraming tao, walang ideya si Yezuan kung may mga especially iyan na itinanim ni Mo Xiang. Sinamahan ni Feiyan, bumalik si Yezuan sa kanyang tirahan. Gayunpaman, sa sandaling bumalik siya, dumura siya ng ambon ng dugo, at pinipigilan niya ang kanyang mga pinsala. Sa kabutihang palad, ngayong nag-upgrade na si Yezuan sa antas ng Diyos na bloodline ng walang hanggang bloodline, ang kanyang kakayahan sa pagbawi ay naging mas malakas. Naka-cross-legged si Yezuan. Sa buwang ito, wala siyang makontrol, at makakabawi lang siya sa kanyang mga sugat ng may kapayapaan ng isip. Sa kabutihang palad, tutulungan siya ni Ling Xuanj at iba pang puwersa na itago ito. Ang pagganap ni Yezuan sa pagkakataong ito ay walang alinlangan na ikinagulat ng lahat. Ang mga tao ni Mo Xiang ay talagang hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos, ngunit sinuri lamang ang mga detalye ng hukbo ng koalisyon ng hakbang-hakbang. At sa loob ng koalisyon, ang mga nanunood, sa wakas ay nakapili. Dahil sa growth space ni Yezuan, naiintindihan na nila kung paano pumili. Maging ang mga orihinal na sumalungat kay Yezuan na maging may-ari ng lungsod ay nagbago ng kanilang isip sa oras na ito. Isang salita ng buhay at kamatayan. Ang ganitong kakaibang kapangyarihan ng mahiwagang, pabayaan ang makita, hindi pa nila ito narinig. At ang pagkakakilanlan ni Yezuan bilang isang ipinagbabawal na master, ang bilis ng pag-upgrade ni Yezuan, ay hayaan din silang makita kung gaano kalaki ang potensyal na paglago ni Yezuan. Paano magkakaroon ng mga pagdududa tungkol sa gayong potensyal na paglago? Sa pagkakataong ito, inabot si Yezuan ng 23 araw bago gumaling. Bagamat baka hindi pa rin siya makalaban, at least walang problema sa paglalakad. Gayunpaman, nang lumabas si Yezuan, nalaman niyang may ilaw ang buong Lingbo City, na parang may malaking mangyayari. Girl, anong problema? Ipinagdiriwang mo pa ba ang huli mong tagumpay? Napakunot ang noo ni Yezuan, kung dahil sa maliit na tagumpay na iyon kaya masasabik ang koalisyon ng napakatagal, kung gayon ang koalisyon ay talagang walang pag-asa. Hindi, young master, dahil sa iba pang mga bagay, sa wakas ay gumawa ng pinag-isang desisyon ang lahat na ihalal ang City Lord. Oh, nakikita ko, tumango si Yezuan, kung ganoon nga ang kaso, hindi yun malaking bagay. Bakit, hindi ka ba curious kung sino yon? Tumingin si Feiyan kay Yezuan at nagtanong ng may pagdududa. Hindi mahalaga kung sino ito, hanggat ang koalisyon ay may isang tunay na pinuno, hanggat hindi na ito isang gulo ng buhangin, kung gayon ito ay magiging mas mahusay. Hehe, ang anak ay mapagbigay, ngunit ang batang babae ay nais pa ring batiin ang anak. Ang anak ay nakilala ng lahat, at ang nahalal na Panginoon ng lungsod ay ang anak. Ako ba, napaka-flat pa rin ni Yezuan, at hindi nagpakita ng kahit katiting na pananabik. Dahil sa puso ni Yezuan, ito ay simula pa lamang, at hindi siya nararapat dito. Hindi talaga ito sineseryoso ni Yezuan sa isang Mo-100 realm. Sa hinaharap, lahat ng kakaharapin niya ay hindi mabilang na mas malakas kaysa sa Mo-100 realm na ito. Ang malawak na kaharian ng Diyos, na may bilang lamang ng daan-daang mga kaharian, ano ito? Gayunpaman, kung ano ang dapat dumating ay darating pa rin. Sa suporta ng lahat, si Yezuan ay naging Chuzu ng Lingbo City. Ano man ang iniisip ni Yezuan, kahit papaano ang Lingbo City ang naging unang kapangyarihan na mayroon talaga si Yezuan sa God Realm. Kahit sa puso ni Yezuan, mahina pa rin ito. Sa araw na ito, lumiwanag ang buong Lingbo City, at lahat ay may malabong ngiti sa kanilang mga mukha. At aabot na sa daan-daang puwersa ang nawala ng tuluyan, dahil lahat sila ay papalitan ng pangalan sa iba't ibang pamilya ng Lingbo City ngayon. Lingbo City, ang bagong puwersang ito na makakalaban ni Mo Xiang ay malapit ng ipanganak. Kabanata 2224 na gamit ang Secret Realm Stone. Naglakad si Yezuan hanggang sa City Lord's Mansion. Lahat ng makakasalubong niya sa daan ay dapat yumuko at batiin siya tulad niya. Ngayon, natatakot ako na walang nakakakilala kay Yezuan. Hindi alintana kung kinikilala ng mga taong ito si Yezuan mula sa kanilang mga puso, at least pagkatapos ng araw na ito, si Yezuan ang kanilang pinuno at kanilang Commander-in-Chief. Sa City Lord's Mansion, matagal nang naghihintay doon ang mga kinatawan ng iba't ibang puwersa. Sa sandaling lumabas si Yezuan,
kusang nagtipon sila sa City Lord's Mansion, dahil alam na alam nila kung anong araw ngayon. Kilalanin ang Panginoon ng lungsod. Nang pumasok si Yezuan, pinamumunuan ng Pavilion Master ng Lingshan Pavilion, ang Master ng ika-100 palapag, at ang mga disipulo ng ika-5 bulwagan, lahat ay agad na yumuko kay Yezuan. Bumangon ka na. Si Yezuan ay hindi mapagkunwari, dahil alam niya na hanggat ang upuan ng may-ari ng lungsod ay bakante ng isang araw, ito ay magiging sanhi ng pag-uusig ng lahat, na magiging isang salot sa madaling panahon. Kaya naman, maaari na rin siyang umupo at pag-usapan ito. The City Lord's enthronement ceremony or something, you can do whatever you want, I don't care, but what I want to ask is, may pag-iingat ka ba laban sa sneak attack ni Mo Shang? Nagpadala ka na ba ng mga tao para mag-set up ng mga depensa? Hindi inaasahan ng lahat na itatanong ni Yezuan ang tanong na ito sa unang pangungusap. Tumayo si Bailo at sinabi kay Yezuan, Panginoon ng lungsod, hindi dapat maging matapang si Mo Shang. Ngayon ay itinatag ko ang Lingbo City, at nagtitipon-tipon ang mga powerhouse, hindi ba sila ng ahas na salakayin tayo sa oras na ito? Kung hindi ka natatakot sa 10,000, natatakot ka sa mangyayari. Kung atakihin tayo ni Mo Shang sa mga oras na ito, at lahat tayo ay magtipon-tipon dito, hindi ba ito ang pinakamagandang pagkakataon para umatake? Malakas ang kanilang 5 tunay na Diyos, pati na ang lahat ay pumunta rito. Halika na 2 o 3, hindi mo rin ba kayang patayin ang lahat ng pinuno natin? Sinabi ni Yezuan ang kanyang sariling mga iniisip. Kapag sinabi niya ito, lahat ay makakapag-react. Pero di ba, kung may operasyon sa pagpugot ng ulo si Mo Shang ngayon, hindi ba madadala ang lahat sa isang palayok? Lord City Lord, dahil wala pang aksyon sa panig ni Mo Shang sa ngayon, dapat walang tao dito, tama ba? Iisipin mo, kung gayon, maghihintay ba ang mga taga Mo Shang na mag-isip ka? Kumunat ang noo ni Yezuan. Kung tutuusin, kung siya iyon, tiyak na hindi niya bibitawan ang ganoong kalaking pagkakataon na mapugat ang ulo. Marahil ang dahilan kung bakit walang aksyon ay dahil lang sa hindi pa siya nagpapakita. Nasuspend ang seremonya ng pagluklok ng City Lord. Gagawa muna ako ng ilang paghahanda, at aayusin ko ang ilang mga paghihigpit. Ito ay pareho pa rin ng sentensya. Hindi ako natatakot sa 10,000, ngunit natatakot ako na kung sakali, ang ating Lingbo City ay hindi na makayanan ng gayong paghagis ngayon. Yes, Lord City Lord. Pagkatapos sabihin ito ni Yezuan, walang dahilan kung bakit hindi naiintindihan ng lahat. Kaya naman, ang buong lungsod ng Lingbo ay mabilis na naghahanda, at ang mga taong tinamad ay nagpalakas din ng kanilang pagbabantay. Sa katunayan, tama ang hula ni Yezuan. Sa oras na ito, mayroon ng hindi mabilang na mga mata at tenga ni Mo Shang sa paligid ng Lingbo City, at isang malaking hukbo ang handang ipadala anumang oras. Sa pagkakataong ito, ang pinuno ng koponan ay isang super powerhouse sa Real God Realm. Tuldok tuldok tuldok, dumating si Yezuan sa pinakamataas na gusali sa Lingbo City, isang tore na may 999 na palapag, na tinatawag na Tower of Ye. Ang tore na ito ay ang kinatawan ng gusali ng Lingbo City, at kasabay nito, sinasagisag din ito ang mga karapatan ni Yezuan, function. Ngunit pagkatapos ng araw na ito, natatakot akong magbago iyon. Ang mga mata ng hindi mabilang na mga tao ay nakatuon sa tore. Alam ng lahat na gagawa si Yezuan ng ilang kaayusan, ngunit walang makakaalam kung anong uri ng kaayusan ang gagawin ni Yezuan. Si Yezuan ay nakatayong may pagmamalaki sa tuktok ng tore at tumingin sa higanting lungsod sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit walang kagalakan o kalungkutan sa kanyang puso. System, gusto kong gamitin ang Secret Realm Stone, dito mismo, i-set up ang Secret Realm. Nakakuha si Yezuan ng isang Secret Realm Stone sa pagliliti sa sinaunang 10,000 Beast Pavilion, na maaaring isaayos kahit saan at anumang oras. Gayunpaman, pagdating sa pag-set up ng Secret Realm, syempre, mas maraming paghahanda ang mas mabuti, ngunit ngayon ay wala ng oras para maghanda para kay Yezuan. Ding, gagamitin ng host ang Secret Realm Stone para magtayo ng Secret Realm, naghahanda. Ding, simulan mong ayusin ang mga random na lihim na kaharian. Sa isang iglap, sa tuktok ng tore, isang malakas na mapuwersang bagyo ang lumitaw sa ikalawang palapag, na tinangay na ang tore ang sentro.
Ito ang malakas na pressure storm na nabuo sa pamamagitan ng pag-aayos ng Secret Realm, bilog pagkatapos ng bilog, tulad ng mga alon sa tubig, direktang umaalingaw sa buong Mashangbay Realm. Oo, ito ang buong Mashangbayji, dahil ang puwersang ito ay masyadong malakas. Masasabing marami ng lugar ang sumugod sa ibang rehiyon. Ang pamimilit na ito ay ang pamimilit mula sa kaibuturan ng isip, isang pamimilit na nagpapakita ng pagiging simple at talas. Matigas, malawak, hindi mahalaga kung ikaw ay isang super powerhouse sa Real God Realm, o isang ordinaryong mortal, mararamdaman mo ang pressure mula sa alon pagkatapos ng alon. Siyempre, para sa mga tao sa Limbo City, ito ay isang magandang bagay, at ito ay isang magandang bagay na nagpapasaya sa kanila. Gayunpaman, para sa mga tao ng Moshang, ito ay hindi isang magandang bagay. Biglang nagsimulang lumitaw ang mga mahiwagang sinaunang rune. Ang mga mahiwagang rune na ito ay nabibilang sa sinaunang panahon, at walang nakakaalam sa kanila ngayon. Gayunpaman, ang malakas na kapangyarihan na ipinahayag sa rune na ito ay kilala sa lahat. Ang sunod-sunod na rune ay direktang sumikop sa buong Limbo City, at sinamahan ng biglaang paglabas ng isa-isang pagbabawal. Ding, ang sistema ay nag-uudyok. Ang unang palapag ng lihim na kaharian ay sinimulang ilagay. Ayon sa kagustuhan ng host, ang Limbo City ang magiging tanging pasukan sa lihim na kaharian, at ito rin ang magiging tagapag-alaga ng lihim na kaharian. Kasunod ng mga senadoryas ng system, ang mga paghihigpit ay magpapatuloy sa muling pagtatayo ng Limbo City. Ang mga matataas na tore ay tumaas mula sa lupa, na mga tore ng tagapag-alaga na nabuo sa ilalim ng kapangyarihan ng lihim na kaharian. Hindi alam ni Yezuan kung anong uri ng Secret Realm ang nakuha niya sa pagkakataong ito, dahil random na nabuo ang Secret Realm na ito. Gayunpaman, sa pagtingin sa mga tore, alam ni Yezuan na ang lihim na kaharian na kanyang nakuha ay magiging isang lihim na kaharian na may malakas na kakayahang mag-alaga. Ang Limbo City ay matatagpuan sa baybayin ng Limbo Lake. Walang mga gusali sa lawa. Gayunpaman, nang buhayin ang lihim na kaharian, lumitaw sa lawa ang mga tore na tila artificial na itinayo, balutin. Dahil ang tore kung saan matatagpuan ang Yezuan bilang sentro, direktang imposibleng makilala ang 49 na tore. Ito ang lahat ng mga projection ng lihim na kaharian, at ang mga ito ang susi sa pag-uugnay sa mahiwagang lihim na kaharian na iyon sa Limbo City. Ding, ang ikalawang palapag ng lihim na kaharian, nagsimula ng ayusin ang pagbabawal sa pagbabantay. Sa isang iglap, isang serye ng mga paghihigpit ang biglang lumitaw, na 10 milyong beses na mas malakas kaysa sa mga paghihigpit na itinakda ni Yezuan. Ito ay isang paghihigpit na dumating sa lihim na kaharian. Ito rin ay isang pagbabawal sa himpapawid, ngunit si Yezuan, anuman ang kapangyarihan o saklaw, ay mas malakas kaysa sa inayos ni Yezuan. Batay sa 49 na tore, ang buong Limbo City ay direktang napapalibutan ng isang bilog ng mga paghihigpit na may sinaunang kapaligiran. Kabanata 2225 Pag-ani ng halaga ng pananampalataya. Sa isang iglap, nawala ang Limbo City. Upang maging tumpak, ito ay ganap na napapalibutan ng mga paghihigpit na iyon. Ding, sa ikatlong palapag ng Secret Realm, nagsimulang ayusin ang teleportation formation. Ding, ang ikaapat na palapag ng Secret Realm, ang interior space ay nagsisimula ng ayusin. Ding, sa ikalimang palapag ng Secret Realm, nagsisimula ng ayusin ang mga guardian organs. Sa mga senadoryas mula sa system, malaking pagbabago ang naganap sa mga lugar kung saan makikita ni Yezuan at ng iba pa, gayon din sa panloob na espasyo ng lihim na kaharian na hindi nakikita. Hindi mabilang na mga tao ang sumamba sa lupa. Muli nilang nasaksihan ang kapangyarihan ni Yezuan. Anong klaseng kakayahan ito? Natatakot ako, isa na itong makapangyarihang puwersa na hindi nila maisip. Array. Ang tunog na nakakabasag ng langit ay nagmula sa sinaunang layunin ng espada. Ang layunin ng sinaunang espada na naging dahilan upang ang koalisyon ay hindi makagawa ng anuman, sa oras na ito, ay gumagawa ng desperadong iyak. Ding, ang sistema ay nagudyok na ang isang banal na hayop na maaaring gamitin upang bantayan ang lihim na kaharian ay natukoy ang sinaunang layunin ng espada, ay ang host na puwersahang pinasuko.
Saglit na natigilan si Yezuan, ngunit hindi niya inaasahan na ang sinaunang layunin ng espada ay sapilitang masusupol dahil sa kaayusan ng lihim na kaharian. Para sa kanya, hindi ko alam kung good news o bad news. Pagkatapos ng lahat, ang sinaunang layunin ng espada ay ang pangunahing bagay para sa pag-upgrade ng Excalibur, ngunit ngayon ito ay naging tagapag-alaga na hayop ng lihim na kaharian. Ibig sabihin ba nito ay mawawala na si Yezuan sa sinaunang sword intent na ito? Ngunit naisip ito ni Yezuan, ngunit wala na siyang pakialam. Pagkatapos ng lahat, ang layunin ng sinaunang espada ay ang pag-iral ni Yezuan sa maikling panahon. Sakupin nito, hayaan siyang maging tagapag-alaga na hayop ng lihim na kaharian. Ding, ang utos ng host ay nakumpirma, at ang sapilitang pagsumit ay naka-on. Boom! Isang sinag ng liwanag ang biglang lumitaw sa demonyong isla ng taong isda, at ang sinag ng liwanag ay direktang bumalot sa sinaunang layunin ng espada, at nakikita ng lahat na ang sinaunang layunin ng espada ay sinusubukang lumaban. Gayunpaman, nang walang anumang pagkonsumo, wala pang kalahating oras, ang sinaunang layunin ng espada ay sumuko pa rin sa liwanag. Ding, ang sistema ay nag-uudyok. Ang sinaunang layunin ng espada ay pinagpala ng kapangyarihan ng lihim na kaharian, at ang kaharian ay patuloy na umuunlad. Ding, ang Guardian Beast ng Secret Realm, ang Ancient Sword Intent ay na-upgrade na sa Peak at Superior True God Realm. Hanggat ito ay nasa saklaw ng Secret Realm, ang Ancient Sword Intent ay magkakaroon ng Peak at Superior True God Combat Power. Takot, maging si Yezuan ay nakaramdam ng labis na kakilakilabot. Direkta itong na-promote sa kaharian ng pinakamataas na antas ng mga tunay na Diyos, hindi ba't maaari kang maging pangunahing Diyos sa isang hakbang lamang? Sa isang maliit na Martian 100 Realm, lumitaw ang isang sobrang pag-iral na maaaring maging pangunahing Diyos. Sa kasamaang palad, ang taong ito ay ang tagapag-alaga lamang ng lihim na kaharian, ibig sabihin, walang puwang para sa pagpapabuti sa hinaharap. Ang buong Lingbo City ay naligo sa mahiwagang liwanag ng lihim na kaharian na iyon, at maraming tao ang natigilan ng matuklasan na sila ay talagang nakapag-upgrade na. Oo, sa ilalim ng liwanag ng lihim na kaharian na ito, talagang itinaas nila ang kanilang kaharian ng sama-sama. Ding, ang mga espesyal na epekto ng Secret Realm ay na-activate. Sa loob ng hanay ng Secret Realm, ang mga taos pusong sumuko sa host ay tatanggap ng ability blessing. Kung mas loyal, mas malakas ang pagpapala. Mayroon bang ganoong nakatagong setting? Bahagyang tumaas ang mga sulok ng bibig ni Yezuan. Ito ay talagang posible. Kung pag-uusapan, ang nakatagong setting na ito ay isang malaking benepisyo para kay Yezuan. Natuklasan ng mga tao sa buong Lingbo City na kung mas tapat sila kay Yezuan, mas mabilis silang bubuti. Siyempre, ang pinakanakakagulat ay ang isa na higit na nag-improve ay ang Hall Master ng 5th Hall. Iyon ay, ang murang master ni Yezuan. Talagang nakapasok siya sa first grade medium True God cultivation base sa isang hininga. Siya pala ang talagang nagmamalasakit kay Yezuan. Natatakot ako na kahit si Yezuan mismo ay hindi naisip ito. Marahil sa puso ni Yezuan, ang pavilion master na si Ling Zuan ang dapat na pinakatapat sa kanya, ngunit ito ang master ni Yezuan. Ding, nag-uudyok ang system, mangyaring bigyang pansin ng host, nabuo ang Secret Treasure House, at automatikong konektado ang Secret Treasure House sa swallowing space ng host. Sa hinaharap, ang ikasampung bahagi ng ani ng sinuman sa sekreto ay automatikong maiimbak sa Treasure House at magiging private property ng host. Malaking benepisyo. Ito ay tiyak na isang malaking benepisyo. Sa ganoong setup, hindi ba't nangangahulugan na si Yezuan ay may higit sa 10 milyong tao na magbibigay sa kanya ng mga mapagkukunan? Tumawa at tumawa si Yezuan. Ang pagtawa na iyon, sa isang iglap, ay nailipat kay Mo Shangbaiji. Kaaway man iyon o ako, narinig ko ang pagtawa ni Yezuan. Mula ngayon, ang Lingbo City ay opisyal ng itatag. Huwag pumunta sa pavilion. Gusto kong makita kung ano ang maaari mong gawin sa akin. Sa madaling salita, parang kulog na kumukulog sa kalangitan, tumatama sa buong Mash ang 100 Realms. Hindi ba ito ang sinabi ni Yezuan? Sino pa kaya ito? Ding, nakakakuha ang host ng faith points. Ding, nakakakuha ang host ng faith points. Tuldok tuldok tuldok.
Nang makarating si Yezuan, patuloy na lumalabas ang mga system prompt. Sa sandaling ito, nakakuha si Yezuan ng higit sa 500 faith points. Ibig sabihin, sa sandaling ito, 500 tao ang nagpahayag ng kanilang katapatan kay Yezuan mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. At, hindi pa tapos, dahil paminsan-minsan, lilito ang mga bagong halaga ng paniniwala. Ang muling pagtatayo ng pananampalataya, natatakot ako na magsisimula ito sa Lingbo City. Kilalanin ang Panginoon ng lungsod. Hindi mabilang na mga tao ang nakaluhod sa lupa. Sa sandaling ito, hindi mahalaga kung sila ay mas mataas kaysa kay Yeshua Sayo, o mas mababa kaysa kay Yeshua Sayo, at kung talagang kinikilala nila ang mga karapatan ni Yezuan bilang Panginoon ng lungsod, hindi sila nang ahas na mag-alinlangan. Direktang nakaluhod sa lupa, dahil dumating si Yezuan na may pressure sa secret realm na iyon. Bumangon ka, tuloy ang seremonya. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, pakitandaan, ang host ay unang nagbukas ng sistema ng sekta, at ang lihim na kaharian ng Lingbo City ay automatikong mapabilang sa sekta ng host. Gayunpaman, ang host ay wala sa sapat na mga kondisyon upang opisyal na i-activate ang sekta. Ding, nag-uudyok ang system, mangyaring bigyang pansin ng host, ang host ay maaari na ngayong mag-set up ng 5 guardian elder at 500 tagapag-alaga ng Lingbo City. Kahit na ang sistema ng sekta ay hindi pa opisyal na binuksan, ang sistema ay hindi makayanan ang kalungkutan sa oras na ito, at gusto kong mag-plug in. Ito rin, bumalik sa City Lord's Mansion, gusto kong magbigay ng ilang reward. Malumanay na sinabi ni Yezuan, syempre, walang nang ahas na labanan siya sa sandaling ito. Mahigpit na sumunod ang mga tao sa likod ni Yezuan. Sa oras na ito, malaki na ang pinagbago ng City Lord's Mansion, at mukhang mas makinang at kahanga-hanga. Syempre, sa puso ni Yezuan, wala talaga. Umupo si Yezuan, habang ang mga orihinal na powerhouse ng iba't ibang puwersa ay masunuri na nakatayo sa harap ni Yezuan. Sabi ng una, may reward. Mukhang lubhang kakaiba na ang isang bata sa high-level na spiritual God realm ay gustong gantimpalaan ang powerhouse ng profound God o maging ang true God realm. Gayunpaman, walang magtatanong kay Yezuan. Mula sa sandaling isinilang ang lihim na kaharian, alam ng mga tao na ang kaharian na ito ay hindi dapat gamitin upang hulaan ang background ni Yezuan. Nag-set up ako ng secret realm sa Lingbo City. Kung anong klaseng secret realm, you can explore it yourself. Master, mangyaring lumabas. Magalang na sinabi ni Yezuan sa Hallmaster ng 5th Hall, pagkatapos ng lahat, ang Hallmaster ng 5th Hall ay higit na nag-aalala kay Yezuan mula simula hanggang katapusan. Sa ngalan ng City Lord ng Lingbo City, gagantimpalaan ko ang Panginoon ng ikalimang palasyo bilang tagapag-alaga na Elder ng Lingbo City at ang tagapag-alaga ng Secret Realm. Sa hinaharap, lahat ng arrangement para sa Lingbo City at ang Secret Realm ay direktang aayusin ng Panginoon ng ikalimang palasyo. Kabanata 2226 Musyang comes. Boom! Isang malakas na sinag ng liwanag ang direktang bumaba sa katawan ng Hallmaster ng 5th Hall. Mula sa sandaling ito, siya ang magiging pangalawang tao sa buong Lingbo City at ang lihim na kaharian ng Lingbo City. Ang unang tao, syempre, ay si Yezuan. Guro, ang bagay tungkol sa 500 na nagbabantay sa disipulo ay may iwan sa iyo. Ngumiti si Yezuan at tumingin sa Hallmaster ng 5th Hall. Sa katunayan, ito ay katumbas ng ibigay sa kanya ang buong Lingbo City, dahil aalis si Yezuan maya-maya o huli, at ngayon ay susuko na ang sinaunang espada. Pagkatapos, kailangan lang ni Yezuan na pagkatapos walisin si Mo Shang, natatakot ako na diretso siyang umalis. Okay, alam ko kung paano gawin ito. Ngayon lang, tinanggap na ng Master ng 5th Hall ang lahat ng balita tungkol sa Secret Realm. Masasabing mas kilala niya ang lihim na kaharian kaysa kay Yezuan. Pagkatapos, hinirang ni Yezuan ang Pavilion Master ng Lingshan Pavilion, ang Master ng 100th Floor, at 2 pang malalakas na lalaki bilang Guardian Elder. Bagamat 5 tao lang ang nabigyan ng gantimpala, opisyal na itinatag ang mataas na antas ng autoridad ni Ling Xuancheng. Si Yezuan ay abala dito, ngunit hindi rin huminto si Mo Shang. Sa sandaling ito, ang boses ng isang alagad ay nagmula sa labas ng pinto. Mag-ulat, Lord City Lord, mag-ulat mula sa harapan,
nagpadala si Mo Xiang ng isang malaking hukbo, na dumiretso sa aking Lingbo City. Tumango si Ye Zuan, tumingin sa lahat, at sinabing, okay, dito muna tayo ngayon. Ang mga benepisyo ng Secret Realm, maaari mo itong tuklasin sa hinaharap, at makipag-away muna sa akin. Yes, Lord City Lord. Nang dalhin ni Ye Zuan ang lahat sa pinuno ng lungsod, alam niya na sa pagkakataong ito, si Mo Xiang ay malapit ng maghanda para sa isang malawakang digmaan. Isa pa, ang kapanganakan ng lihim na kaharian ngayon ay naging dahilan upang sa wakas ay hindi makayanan ng mga tao ng Ma Xiang. Ganap na kontrolado ng mapanirang organisasyon ang unang bulwagan ng Ma Xiang. Hindi ba't ang layunin nito ay unti-unting lumunin ang buong kaharian ng Ma Xiangbei? Ngunit ngayon, sa Mo Xiangbei Realm, may puwersang makakalaban ni Mo Xiang. Hindi ito ang gustong makita ng Annihilation Organization, kaya narito sila, handang lipulin ang Lingbo City sa isang iglap. Sinasamantala ang katotohanan na ang Lingbo City ay kakatatag pa lang, bigla nilang kukunin ang Lingbo City. Gayunpaman, matalino nga bang umatake ngayon? Nang makita ang makapangyarihang hukbo ng 10,000 tao sa harapan, ang buong mamamayan ng Lingbo City ay naghahanda na. Dapat alam mo na ngayon lang ay marami na ang nakinabang dito, at kung tutusin, imposibleng makapasok ang lahat sa Secret Realm. Ngayon ay isang magandang panahon upang patayin ang kaaway at gumawa ng merito. Sino ang hindi gustong pagbutihin ang kanilang paglilinang, at sino ang hindi gustong maging isang malakas na tao? Kaya, kung hindi ka nakakagawa ng merito, bakit ka nakakakuha ng mas maraming mapagkukunan? Lingbo City, bagaman ito ay isang lungsod, at ang mga patakaran ay hindi pa nabuo, ngunit ang gantimpala para sa mga karapat-dapat na gawa, natatakot ako na ito ay palaging umiiral. Higit pa rito, ang labanang ito ang magpapasya, marahil ang pamamahagi ng mga kapangyarihan ng iba't ibang lakas sa Lingbo City. Walang gustong pumatay sa kalaban at gumawa ng mga karapat-dapat na gawa. Natatakot ako, hindi maisip ni Mo Xiang na ang oras na pinili nila ay naging pinakamasamang oras. Ikaw si Ye Zuan. Isang matandang lalaki ang buong pagmamalaki na nakatayo sa kawalan at bahagyang nagtanong kay Ye Zuan. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, tukuyin ang target, ang ikapitong baitang mataas na antas na True God Realm. Ikapitong ranggo unang klase tunay na Diyos. Sumimangot si Ye Zuan, malamang na hindi taga Ma Xiang ang lalaking ito, dahil kahit ang Pavilion Master ng Ma Xiang ay walang ganoong kataas na antas ng cultivation. Masasabing ang taong ito ay may lakas na madaling durugan si Ye Zuan. Kung gayon, ang mga taong hindi Mo Xiang, natatakot ako, ay maaari lamang maging mga taong sumisira sa organisasyon. Ako si Ye Zuan, sagot ni Ye Zuan habang nagmamasid ng mabuti. Sayang lang ang cultivation base niya, kahit pagmasdan niya ay wala siyang mapapansing abnormalidad. Haha, buti kay Ye Zuan, okay lang na ipagkanulo ang sekta, pero maglakas loob kang harapin ang sekta sa isang grupo ng mga rabble, alam mo ang kasalanan. Tumaas ang boses ng lalaki, at nang sabihin niya ang mga salitang ito, taglay din niya ang pinakamataas na kamahalan, na para bang gusto niyang guluhin si Ye Zuan sa isang iglap. Sayang, si Ye Zuan ba ang madaling sumuko? Ano ang magagawa niya sa totoong Diyos na kaharian, kahit na si Ye Zuan ay parang langgam sa kanyang harapan, ngunit paano yun? Ang lakas ay hindi nangangahulugan ng katapangan. Sabihin na ako ay nagtaksil sa sekta. Hindi kaya ikaw si Mo Xiang. Sa kasamaang palad, hindi kita kailanman itinuring na Mo Xiang bilang aking sekta. Ang aking sekta ay panglimang bulwagan lamang. Malumanay na sabi ni Ye Zuan, ang tono ng boses niya ay nagpahayag ng kanyang paghamak kay Mo Xiang. Oo, ito ay paghamak. Sa puso ni Ye Zuan, sa simula pa lang, sumali man ito sa training camp ni Ma Xiang, o pupunta sa Ma Xiang mamaya, ang pangunahing dahilan ay upang siyasatin ang itim na kamay sa likod ng kamay ni Ma Xiang. Sa ganitong paraan, paano masasabing itinuring niya ang Mo Xiang bilang sarili niyang sekta? Matapang, ang taong nang-aapi sa kanyang amo at pumatay sa kanyang mga ninuno ay nang ahas na maging napakapangahas. Ye Zuan, ang matandang ito ay bibigyan ka ng pagkakataon na buwagin kaagad ang Lingbo City. Kung gayon ang iyong mga kasalanan ay mapapatawad noon, kung hindi. Kung hindi, paano kung gusto mo akong mamatay, di ba? Haha,
ang taong gustong mamatay ako Yezuan ay hindi mas masama kaysa sa iyo, pumunta ka na lang kung may kakayahan ka. Hindi ba extinction lang, gusto kong makita, anong ginagawa mo? Boom! Dahil sa sinabi ni Yezuan, biglang nanlamig ang katawan ng ilang tao. Lipulin, ito pala ay sumisira sa organisasyon. Ang maalamat na sobrang pag-iral na gamulo sa mundo ng mga Diyos noong sinaunang panahon. Ang salarin na naging sanhi ng kaguluhan sa mga sinaunang Diyos. Hindi kaya ito ay muling bubuhayin. Hindi porket namatay na ang Annihilation Organization, bakit lumalabas pa? Siyempre, ang pinaka-nakakagulat na mga tao ay ang mga taga-Moshang. Miyembro sila ng Annihilation Organization, pero masasabing very low-key ang Annihilation Organization mula pa noong sinaunang panahon, at kahit ilang sandali pa ay nakalimutan na sila ng mga tao. Ngunit bakit ang isang tao sa mataas na antas na espiritual na kaharian ay talagang nakakaalam ng kanilang pag-iral? Sino itong Yezuan, bakit kilala niya sila, o kahit si Moshang ay kontrolado nila? Sa katunayan, sa buong Moshang Pavilion, 5 totoong God powerhouses lang ang nakakaalam ng lihim na ito, at ang iba ay hindi ito alam. Gayunpaman, alam ni Yezuan, ngunit alam ang nakakagulat na sekretong ito. Napagpasyahan na ni Yezuan ang lahat sa isang pangungusap. Dahil alam ni Yezuan ang ganoong sikreto, nangangahulugan ito na wala ng puwang para sa negosasyon. Okay, Yezuan, gusto kong makita kung paano ka makakalaban. Ngayon, papatayin muna kita. Sa isang putok, bumaril ang lalaki nang sabihin niya ito, at direktang inatake si Yezuan. Ang marahas na kapangyarihan ay sumabog sa isang iglap. Iyon ang kapangyarihan ng True God Realm, at ito ang kapangyarihan na talagang walang pagkakataong talunin ni Yezuan. Gayunpaman, tiningnan lang siya ni Yezuan ng bahagya, nang walang anumang intensyon na umiwas. Natakot kaya si Yezuan na tanga? Kahit hindi ka umiwas, gusto mo bang maghintay sa kamatayan? Hindi, syempre hindi, paano hahanapin ni Yezuan ang kanyang sariling kamatayan? Sa katunayan, hindi man lang nag-alarm ang system nang umatake ang lalaki. Ancient Sword Intent, ang taong ito na nasakop lamang ng lihim na kaharian, oras na para ipakita ang kanyang lakas. Array, isang dumadagandong na dagandong, ang nakakatakot na halimaw na ito ay nag-mutate mula sa pagsasanib ng hindi madaling unawain na sinaunang espada at ang makapangyarihang banal na hayop ay bumaba mula sa langit na parang bundok. Kabanata 2227 Mabuhay ang may-ari ng lungsod. Hindi maganda. Ang taong gumawa ng palihim na pag-atake kay Yezuan ay agad na umatras sa likuran dahil sa takot, dahil alam niyang kung hindi siya aalis, siya ay papatayin ng sinaunang layunin ng espada na ito. Boom! Ang buong mundo ay nanginginig, halos pinapatayo ang lahat, ang sinaunang layunin ng espada, ang malaking katawan na iyon, ay lumitaw sa mga mata ng lahat. Nililigawan mo si kamatayan. Nagsalita na ang sinaunang layunin ng espada. Ang taong ito, pagkatapos na mabago ng lihim na kaharian, ay talagang may espiritual na katalinuhan at nakapagsalita. Sa isang pangungusap, bagamat may 4 na salita lamang, ngunit ang 4 na salitang ito ay may dalang walang katapusang pamimilid. Nataranta ang buong Moshang Pavilion. Ang tugatog ng tunay na kaharian ng Diyos. Ito pala ang totoong Diyos na kaharian ng pinakamataas na antas, paano ito magiging napakalakas? Napakaraming totoong Diyos realm powerhouses sa maliit na mundong ito na hindi nakita ng labas ng mundo. Si Moshang ang powerhouse na sumisira sa nakatagong organisasyon, ito ay maliwanag. Gayunpaman, sa isang lungsod lamang ng Lingbo, mayroon ding isang tunay na powerhouse ng Diyos, at ito ay isang napakalaking pag-iral ng pinakamataas na antas ng tunay na kaharian ng Diyos, na ginagawang hindi maunawaan ng mga tao. Ito ay isang hakbang na lamang mula sa pagiging sobrang pag-iral ng Panginoong Diyos. Ang pangunahing Diyos ay ang pangkalahatang termino para sa 5 kaharian ng mga Diyos. Ang unang kaharian ay ang Diyos na Hari, na tinatawag ding pangunahing Diyos. Lumaganap ang takot sa mga alagad ng Moshang. Kung tutuusin, ang Moshang Coalition ay binubuo ng iba't ibang puwersa, kaya may mga multo din. Napakalakas, hindi natin matatalo, May nakatakas, at sa paningin ng lahat sa Lingbo City, mayroong maliit na puwersa ng daan-daang tao na tumakas mula sa gilid ng koalisyon ng Moshang. Haha,
isang grupo ng mga mahiyain na daga, kahit na may ganitong kaunting tapang, ay naglakas loob na hamanin ako sa Lingbo City. Nagtawanan ang ilang tao, ngunit sa kasamaang palad ay hindi nila ito naisip. Kung wala si Yezuan, matagal nang natalo ang mga puwersa ng koalisyon sa Lingbo City. Tuldok tuldok tuldok. Dam, ang mga nakatakas sa labanan, pumatay ng walang awa. Biglang, isang boses ang lumabas mula sa kampo ng Mo Shang. Pagkatapos, libu-libong tao ang direktang ipinadala, kinubkob at pinapatay ang mga nakatakas ng paisa-isa. Ano pang hinihintay mo? Biglang tumunog ang isa pang boses, ngunit sa pagkakataong ito ay nagsasalita sa Lingbo City. Nataranta ang lahat at hindi alam ang ibig sabihin ng lalaki. Ngunit sa lalong madaling panahon, alam ng lahat. Nakita ko na sa Lingbo City, higit sa 3,000 mga tao ang aktwal na nagsimulang gumawa ng kalituhan sa parehong oras, si Mo Shang ay nagpadala na ng mga lurker. Sa tabi ni Yezuan, isang lalaki sa superior spiritual realm ang biglang sumugod kay Yezuan. Kung titingnan mo ang mga eskarlate na mata, masasabi mong gusto talaga ng lalaking ito na mamatay kasama si Yezuan. Damn! Tigilan mo siya, protektahan ang Panginoon ng lungsod. Ang panig ng lungsod ng Lingbo ay labis na naguguluhan. Sino ang mag-aakala na si Mo Shang ay nag-ayos ng mga asasin sa tabi ni Yezuan? Gayunpaman, hindi nagpakita ng kahit katiting na takot si Yezuan. Sa kabaligtaran, may drama pa nga sa mga mata niya. Dahan-daang itinaas ni Yezuan ang kanyang kamay at naglabas ng isang salita mula sa kanyang bibig. Mamatay. Ang 6 na karakter na mantra ay inilunsad, at sa isang iglap, ang lalaking sumugod kay Yezuan kanina ay agad na pinatay. Sa pagpapala ng lihim na kaharian, nagamit ni Yezuan ang 6 na karakter na mantra para lumukso sa kaaway. Inilunsad ang lihim na pagbabawal sa proteksyon, mga rebelde, pumatay ng walang awa. Muling dumating ang boses ni Yezuan, at napakapurol pa rin na para bang wala siyang pakialam sa 3,000 rebelde. Sa katunayan, hindi talaga kailangang pakialaman ni Yezuan. Sa langit, biglang nag-condensed rays ng liwanag ng espada. Oo, ito ay ang liwanag ng espada. Ang buong kalangitan ay tila natatakpan ng liwanag ng espada. Aabot sa 10,000 sword lights ang sumugod sa mga rebelde na parang ulan. Ito ang Lingbo City, at ito ang lihim na kaharian. Kung gusto mong magsimula ng civil strife dito, umaasa ka ba sa 3,000 taong ito? Malayo sa sapat. Makapangyarihan ang pinuno ng lungsod. Isang malakas na dagandong ang sumabog mula sa gilid ng Lingbo City. Tingnan mo kung hindi, ito ang kanilang Lingbo City. Kung gusto mong magdulot ng alitan sibil sa Lingbo City, masyado ka bang nag-iisip? Megatron, halika na. Sa isang iglap, kontrolado ni Megatron ang Excalibur at direktang lumipad palabas. Libong hayop na swordsman. Ipinatawag ni Yezuan ang Thousand Beast Sword Servant kung gusto niya. Ang walang hanggang bloodline ay nabuo sa pamamagitan ng mutation, kaya hindi nito saklaw ang orihinal na bloodline, kaya natural, ang Sword Servant ng Thousand Beasts ay umiiral pa rin. Bundok sa antas ng Diyos. Patayin mo ako. Sa isang iglap, lumitaw ang isang 1,000-headed God-level mount. Na sinundan ng Thousand Beast Sword Attendant at Megatron, at inilunsad ang unang wave ng mga singil. Fist of Thousand Beasts, pumatay. Sa isang kaway ng kamay ni Yezuan, talagang naglabas siya ng utos na umatake. Tuldok tuldok tuldok, patayin. Para sa Lingbo City, pumatay. Mabuhay ang Panginoon ng lungsod. Biglang, mula sa pader ng Lingbo City, hindi mabilang na mga tao ang sumugod at direktang sumugod sa kampo ni Mo Shang. Bagamat nagkaroon din ng alitan sibil, ang lungsod ng Lingbo ay direktang naduraj ng pagbabawal sa lihim na kaharian, at ang mga nagsimulan ng alitan sibil ay mga nakatagong multo. Sa kabilang banda, gumamit ng puwersa si Mo Shang para pumatay. Pagkatapos, kung sino ang mabilis at kung sino ang mabagal, ay natural na malinaw sa isang sulyap. Sa oras na ito, hindi pa man tuluyang nasugpo ng hukbo ni Mo Shang ang kaguluhang sibil. Napakalaki ng singil ng Lingbo City. Sa kalangitan at sa lupa, hindi mabilang na mga tao ang sumigaw ng mga slogan at sumugod patungo sa Mashang Pavilion. At ang sumusugod sa harapan ay ang sinaunang espadang layunin. Ang mga tao ni Mo Shang ay
hindi dapat hanapin ang hukbo ng Lingbo City sa paligid ng Lingbo City para sa isang mapagpasyang labanan. Dito, may mga lihim na pagpapala, na simpleng paghahanap ng kamatayan. Malapit nang sumiklab ang labanan, at magsisimula na ang madugong pagpatay. Ano ang magagawa ng mga Diyos, kung ang pagka-Diyos ay nasira, sila ay mamamatay? Ang hukbo ng Mo Xiang, na nasa gitna pa rin ng alitan sibil, ay tila medyo magulo noong una itong nakipag-ugnayan, at pagkatapos ng maikling labanan, ito ay direktang natalo. Ngunit ang 5 tunay na kapangyarihan ng Diyos ay maaari lamang ipahayag ang kanilang pag-alis. Mayroon silang matibay na lakas, ngunit anuman ang mangyari, mayroon ding sinaunang espada ang layunin sa Lingbo City. Matapos iwan ang libu-libong mga bangkay, ang mga tao ni Mo Xiang ay nagmamadaling umatras. Tumigil ka sa paghabol, bumalik ka. Mahinang sabi ni Yezuan. Dahil napakalinaw ni Yezuan, sa Lingbo City na ito, umaasa sa basbas ng pagbabawal, ang mga tao ng Lingbo City ay maaari pa ring makakuha ng ilang mga bentahe. Ngunit kung sila ay humabol ng lampas sa hanay, natatakot ako na ang malaking tagumpay na ito ay magiging isang kabiguan. Huwag tingnan ang katotohanan na ang Lingbo City ay tila nangunguna sa unang round, ngunit pagdating sa tunay na lakas, ito ay malayo pa rin. Maaaring sapat na ang lakas ng depensa, ngunit hindi ganoon kadali ang gustong umatake. Pagkatapos ng labanan, ang Lingbo City ay patuloy na nahulog sa kagalakan. Tuldok. Paano natin matatalo si Mo Xiang? Kinailangan ni Yezuan na isaalang-alang ang isyong ito. Matapos ang kabiguan ng unang pag-atake, ang mga tao ni Mo Xiang ay tila natutong kumilos, at hindi sila padalos-dalos na papasok sa hanay na sakop ng lihim na kaharian ng Lingbo City. Sinubukan din ni Yezuan na magpadala ng sneak attack. Gayunpaman, ang parehong mga operasyon ay natapos sa kabiguan. Pagkatapos ng lahat, kung sila ay nasa labas ng saklaw ng lihim na kaharian ng Lingbo City, kung gayon ang mga tao sa Lingbo City ay magkakaroon ng malaking agwat sa lakas. Si Yezuan ay nakaupong mag-isa sa City Lord's Mansion, patuloy na nag-iisip sa kanyang isipan. Kabanata 2228 ang bagong sabuatan ni Mo Xiang. Matapos makuha ang kinaroroonan ni Luoluo, gusto lang ni Yezuan na mabilis na lutasin ang usapin dito, at pagkatapos ay lumabas upang maranasan, upang mahanap si Luoluo sa lalong madaling panahon. Mukhang ito lang ang paraan para magawa ito. Matagal itong pinag-isipan ni Yezuan, ngunit nag-isip lamang ng isang magagawang paraan ng pagkonsumo, iyon ay manggahas na mamatay. Kahit na ito ay isang bundok sa antas ng Diyos, o ang Diyos ng mga bulaklak at bulaklak na ipinatawag ng Flower God Sword Servant, lahat sila ay may kakayahang muling mabuhay ng walang hanggan. Hanggat nag-expire ang oras ng paglamig, maaari silang ipatawag muli. Ang matapang na aksyon na inihanda ni Yezuan ay espesyal na itinakda ayon sa katangiang ito. Gagamitin ni Yezuan ang God Level Mount at ang God of Flowers para mamatay ng magkasama para ubusin ang lakas ni Mo Xiang. Siyempre, ito ay hindi maiiwasan, ngunit din upang makipagtulungan sa pagbabawal. System, magsimulang gumawa ng malaking bilang ng malakas na pagbabawal sa pag-atake. Ding, ang system ay nag-uudyok, mangyaring bigyang pansin ang host, ang isang malaking bilang ng mga pagbabawal sa produksyon ay kailangang kumonsumo ng maraming mapagkukunan, ang host ay kasalukuyang walang sapat na mapagkukunan at hindi magagamit ito. Wala bang resources? Kumunot ang noo ni Yezuan. Sa katunayan, wala na siyang mapagkukunan. Pagkatapos, buksan natin ang lihim na kaharian. Girl, pumunta ka at hanapin ang aking amo. Okay, anak. Si Feiyan ay karaniwang mananatili sa tabi ni Yezuan sa lahat ng oras, at pagkatapos makuha ang order ni Yezuan, malapit na niyang mahanap ang ikalimang hallmaster. Hindi nag-aksaya ng oras si Yezuan, at pagkatapos na direktang makipag-usap sa master ng 5th hall, sinimulan niya ang paglilitis ng lihim na kaharian. Siyempre, si Yezuan mismo ay hindi masyadong interesado sa lihim na kaharian na ito. Ang gusto niya ay pagkatapos na makapasok ang mga taong ito sa lihim na kaharian, bibigyan siya ng 10 bahagi ng ani ng mapagkukunan. Nang ang mga tao ni Mo Xiang ay kinubkob sa labas ng Lingbo City, isang lihim na kaharian ang binuksan sa loob ng Lingbo City.
Isa-isang pumasok ang mga disipulo sa lihim na kaharian mula sa tore na pinalitan ng pangalan ng tore ng lihim na kaharian, na patuloy na pinahuhusay ang kanilang lakas. Ang pagpasok ng mga disipulong ito ay nagdala din ng maraming mapagkukunan kay Yesuan. Nakakalungkot lang na karamihan sa mga mapagkukunang ito ay hindi mga espesyal na mapagkukunan. Siyempre, hindi rin kailangan ni Yesuan ng mga espesyal na mapagkukunan. Isa-isa, ang mga paghihigpit ay mabilis na ginawa, at hindi agad gagamitin ni Yesuan ang mga itong ngunit itatago ang mga ito. Naghahanda si Yesuan, kaya bakit hindi naghahanda ang taong si Mo Xiang? Ang hindi alam ni Yesuan ay pinalalakas din ni Mo Xiang ang kanilang mga aksyon sa oras na ito, iyon ay, ang pagtawag sa mga sinaunang Diyos ng demonyo. Ang paggamit ng sakripisyo ng 990,000 totem beast upang gisingin ang makapangyarihang demonyong Diyos na ito ay ang pinakamalaking layunin ng Ma Xiang, at ito rin ang halaga ng pag-iral ni Ma Xiang. Hindi sila kailanman sumuko, gayunpaman, dahil sa hitsura ng Lingbo City, isinuko rin ni Mo Xiang ang mababang kinakoleksyon noon, ngunit sa halip ay nanloob. Ang mga nalulungkot, na nag-iisip na maiiwasan nilang masangkot sa digmaan sa pamamagitan ng pagiging neutral, ay maaaring ituring na malas. Hanggat may nilalamon na hayop, ito ay magsisimula sa pagnanakaw kay Mo Xiang. Sapat na ang pagnakaw sa halimaw na lumalamon, papatayin ni Ma Xiang ang mga tao, at ang mga lungsod ay mawawasak isa-isa, dahil lamang sa kanila ang gusto ni Ma Xiang. Siyempre, ang kalupitan ni Mo Xiang ay walang alinlangan na pinilit ang mga neutral na puwersang iyon na piliin na sumali sa Lingbo City, na walang alinlangan na isang magandang bagay para sa Lingbo City. Sa labas ng Lingbo City, 12-12 ng mga bagong lungsod ang nabuo, dahil lang hindi sapat ang Lingbo City para ma-accommodate ang napakaraming bagong dating. Si Yesuan ay walang pakialam dito, at wala siyang lakas para alalahanin ito. Kung ang lahat, hayaan si Yesuan na gawin ito sa kanyang sarili, natatakot ako na si Yesuan ay hindi maaaring magkaroon ng labis na lakas. Ang mga tao mula sa Lingbo City ay patuloy na pumapasok sa lihim na kaharian upang tuklasin ang mga kayamanan at subukan. Para sa kanila, makakakuha sila ng malalaking benepisyo, ngunit para kay Yesuan, makakakuha din sila ng malalaking benepisyo. Sa katunayan, ang pagkakaroon ng lihim na kaharian mismo ay isang consumable, dahil ang paglago ng mga mapagkukunan sa loob nito ay nangangailangan ng oras. Sa kabutihang palad, ang lihim na kaharian ng Yesuan ay naitatag, kaya ang mga mapagkukunan sa loob ay medyo mayaman. Bukod dito, kahit na ang pagpasok dito, nang hindi humihingi ng mga mapagkukunan, ang 10 beses lamang ng bilis ng paglilinang ay maaaring mabaliw sa mga tao. Imposibleng maghigpit si Yesuan ngayon, dahil kailangan niya ng maraming mapagkukunan, dahil kailangan niyang pinuhin ang maraming mga paghihigpit, marahil ay paghigpitan niya ang pagpasok sa lihim na kaharian sa hinaharap, ngunit hindi bababa sa ngayon. Sa oras na ito, hindi mabilang na mga mapagkukunan ang pinaghihigpitan ng pagpino ni Yesuan. At ang mga pagbabawal na ito, sa tuwing ang oras ng paglamig ng bundok sa antas ng Diyos at ang Diyos ng mga bulaklak, ay sasangkapan kaagad sa mga ito, at pagkatapos ay nagmamadaling lumabas. Sa labas ng Lingbo City, isang kakaibang eksena ang lumitaw. Araw-araw, isang grupo ng mga divine beast ang sumusugod palabas ng Lingbo City. Karamihan sa mga banal na hayop na ito ay hindi nasa mataas na kaharian, ngunit sila ay nilagyan ng maliliit na pagpigil. Ang mga mythical beast na ito ay galit na susugod sa kampo ng Ma Xiang, papatayin hanggat gusto nila, at pipiliin nilang sirain ang sarili kapag sila ay pinigilan. At ang ganitong uri ng kabaliwan ay nagdala ng maraming casualty sa mga ordinaryong disipulo ni Mo Xiang, at marami pang ang mga ordinaryong disipulo ang magbibilang ng oras. Hanggat hindi lilito ang mga gawa-gawang hayop na iyon, mag-iingat sila, at hindi man lang sila mangangahas na magpahinga sandali, ngunit pagkatapos na mabaliw ang mga gawa-gawang hayop, naging aktibo silang muli. Araw-araw nangyayari ang eksenang ito. Sa simula, sasalakayin ni Mo Xiang ang Lingbo City bilang ganti, ngunit sa kasamaang palad, ang pagprotekta sa kanya sa lihim na kaharian ay walang kabuluhan. Sa makatuwid, maaari lamang silang naghihintay para sa kanilang mga reinforcements. Pagkatapos ng unang labanan, iniwan na ni Mo Xiang ang 2 totoong God Realm powerhouses para i-escort ang mahiwagang magic weapon.
Naghahanda ang Lingbo City, at naghahanda rin si Mo Xiang. Ang oras, sa isang kisap mata, ay 3 taon. 3 taong paghaharap, sa kaharian ng mga Diyos, ay wala talaga, masasabing ito ay isang hamak na panahon lamang. Gayunpaman, sa araw na ito, sa wakas ay ginawa ni Mo Xiang ang kanilang mga paghahanda. Ang pagbuhay sa mga sinaunang Diyos ng demonyo ay natural na hindi ganoon kadali, ngunit dumating na ang lihim na sandatang mahika. Ito ay isang mahiwagang kayamanan ng ganoong laki na hindi man lang ito madala gamit ang Tian Kun Ring, ngunit ito lamang ay sapat na upang ipaliwanag ang kanyang espesyalidad. Tuldok, tuldok, tuldok. Hindi, ito ang sinaunang martilyo na nakakasira ng langit. Mo Xiang, paano magkakaroon ng ganoong magic weapon? Isa itong magic weapon na ginagamit lamang sa digmaan ng Panginoong Diyos. Saan nila nakuha? Sa sandaling makita nila ang magic weapon, lahat ng powerhouses sa Lingbo City ay natakot. Tiningnan ni Pavilion Master Lingshan ang magic weapon, at halos mapasigaw ang kanyang bibig. Sinaunang Skybreaker. Ano ito? Medyo nagulat si Ye Zuan nang marinig niya ang mga salita ni Pavilion Master Ling Zuan. System, detect that thing, I want to see what it is. Ding, system detection, data collection. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, tukuyin ang target, ang maliit na sinaunang Skybreaker hammer. Ito ay isang espesyal na estratehikong magic weapon na naimbento ng mga sinaunang masters. Ang magic weapon na ito ay nangangailangan ng isang tunay na God powerhouse, na humahantong sa 100 misteryosong God realm powerhouses upang kontrolin. Ang magic weapon na ito ay maaaring ang supernatural na kapangyarihan ng true God at 100 malalim na Diyos ay condensed at inaatake sa isang gosyo. Ding, ang system ay nag-uudyok, mangyaring bigyang pansin ng host, ang mahiwagang sandata na ito ay sapat na upang masira ang dalawahang proteksyon ng kawalan ng kakayahan at lihim na proteksyon. Ano, si Ye Zuan ay hindi mapakali ngayon, hindi nakakagulat na ang lahat ay labis na natakot. Kabanata 2229 na The Expendables. Ang bagay na ito ay sapat na upang sirain ang dobleng proteksyon ng hindi magagapi na pagbabawal at ang tagapag-alaga ng lihim na kaharian. Ibig sabihin, ito ay isang magic na sandata para sa pagkubkob. Nang makita ang mga disipulo ni Ma Xiang na abala sa pag-assemble ng sinaunang martilyo na sumisira sa kalangitan, nagngangalit si Ye Zuan at sumigaw ng malakas. Pavilion Master Ling Zuan, pumili ka agad ng 1,000 death squad at sirain ang sinaunang martilyo na sumisira sa langit para sa akin. Masasabing ito ay isang misyon na walang balikan. Ang katotohanan na ang 1,000 tao ay sumugod sa kampo ni Ma Xiang, at kinailangan nilang masira ang linya ng depensa ni Ma Xiang, at pagkatapos ay sirain ang sinaunang martilyo, ay isang imposibleng gawain lamang. Gayunpaman, alam ng lahat na kung hindi mo ito gagawin, ang buong Lingbo City ay magdaranas ng kapahamakan. Makinig ka, sa pagkakataong ito, gagantimpalaan ako ng mga makakabalik ng buhay. Kasabay nito, bubuhayin kita minsan, para bumitaw ka. Matapos magtipon ang Death Squad, sinabi ni Ye Zuan sa karamihan. Masasabing kahit sa mga napiling Death Squad ay marami pa rin ang mga taong desperado ang ugali. Ngunit binigyan sila ni Ye Zuan ng bagong lakas ng loob at layunin na pagsikapan. Maaaring may kakayahan si Lord City Lord na muling mabuhay, ibig sabihin, maaaring hindi talaga sila mamatay, at kapag bumalik sila, tiyak na magbibigay ng maraming reward si Lord City Lord. Nang marinig ang mga salita ni Ye Zuan, nasasabik ang lahat, ngunit nagkaroon sila ng bagong pananaw sa misyong ito ng pangahas na mamatay. Ito ay isang pagkakataon, kapag naging karapat-dapat, hinding-hindi sila pakikitunguhan ni Ye Zuan ng masama. Masasabing ang Death Squad na nabuo sa pagkakataong ito ay ang elite na sa Lingbo City. Mayroong hanggang 300 mga eksperto sa Spiritual God Realm, 17 Profound God Realm na eksperto, at ang iba ay pawang mga high-level na Heavenly God Realm. Ito ang pinakamalakas na kombinasyon na maaaring gawin ni Ye Zuan. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na ito ang pinakamatibay na pag-iral sa Lingbo City, ngunit ang kinakailangang depensa ay ang manatili. Sa makatuwid, ang pangkat na ito ay itinuturing na ang pinakamalakas na elite na maaaring tipunin ng Lingbo City. Si Ye Zuan ay nakatayo sa yulunan ng lungsod, at sa likod niya, ang mga daredevil ay handang maniningil.
Siyempre, paanong hindi magbabantay si Mo Shang? Sa katunayan, inayos nila ang isang buong 3 depensa, at 3 totoong God Realm powerhouses ang personal na namumuno. Patayin mo ako, Thousand Beast Sword Attendant, Flower God Sword Attendant, ibigay mo sa akin. Sa isang malakas na putok, ang hukbo ni Yezuan ng antas ng Diyos ay umahan muli. Para kay Mo Shang, nang makita nila ang mga banal na hayop na ito, determinado silang umalis sa harapan, dahil alam nilang narito ang mga taong ito para mamatay. Kung gusto mong lumaban, ang mga banal na hayop na ito ay direktang sasabog at dadalhin ka, mamatay na magkasama. Ginagawa na naman talaga ng Lingbo City ang trick na ito. Bigyan mo ako ng long-range attack, huwag santukan. Ang pangmatagalang taktika ng panliligalig ni Yezuan ay may mga hindi inaasahang epekto sa oras na ito. Ang unang linya ng depensa, talagang pinili ni Mo Shang na sumuko. The Expendables. Go! Muling bumukas ang pinto, at sa pamumuno ni Pavilion Master Ling Zuan, 1,000 death squad ang sumugod ng walang takot sa kamatayan. No, may reinforcements pa sila this time, bilasan mo, bumalik ka sa defense line. Sayang nga lang ngayon ko lang gustong bumalik sa defense line, paano ba naman huli na? Bawal mag-activate. Sa isang putok, sa kalangitan, lahat ng uri ng nakasisilaw na ipinagbabawal na pag-atake ay inilunsad kaagad. Alinman sa lumilipad ang Fire Dragon, o ang Air Sword ay patayo at paalang, at sa isang iglap, direktang kumakalat ito sa buong linya ng depensa ng Mashang Pavilion. Ang ilang mga disipulo ni Mo Shang na sumunod sa utos at gustong lumapit ay binitay ng walang anumang pananabik. At ang mga nakatakas sa pamamagitan ng swerte ay hindi magiging mabuti, dahil ang hukbo ng mga banal na hayop ay napatay na. Ang unang linya ng depensa ay natalo, ang pangalawang linya ng depensa ay natalo. Gayunpaman, magagawa lamang ito ng hukbo ng mga banal na hayop. Ang ikatlong linya ng depensa, kahit na ano, hindi sila makalusot. Gayunpaman, dumating na ang Death Squad sa oras na ito, at ipinagbawal din ang pag-atake. Sa Yezuan, hanggat may sapat na mapagkukunan, ang pagbabawal ay karaniwang walang hanggan. Siyempre, kahit na ang ganitong uri ng maliit na pagbabawal ay hindi maaaring magamit sa isang malaking sukat. Sa katunayan, ang maliit na pagbabawal na dala ng Death Squad ay ang pinakasophistikado at makapangyarihang pagbabawal na ginawa ni Yezuan. Nasira ang ikatlong linya ng depensa. Walang suspense na dapat labagin, sa ilalim ng pag-atake ng langit at lupa. Walang handang sumugod sa kamatayan, kaya't ito ay nakatadhana na hindi mapigilan. Pigilan sila at protektahan ang sinaunang martilyo. Ang 5 totoong Diyos na kapangyarihan ng Mo Shang ay naipadala na lahat. Nakakalungkot lang na alam ng Death Squad na bubuhayin sila ni Yezuan, kaya napakabaliw nilang inatake. Kahit na maraming tao, para makapagbukas ng channel para sa mga taong nasa likod nila, direktang piniling sirain ang sarili. Ang paggamit ng pagsira sa sarili bilang isang paraan ng pag-atake, na maaaring lumaban, kahit na ang mga tunay na Diyos at malakas, ay hindi nang ahas na harapin ang kaaway sa lahat. Halika, sumama ka sa akin. Si Pavilion Master Ling Zuan ay sumugod sa harapan, patuloy na sumisigaw. Sa tabi niya, nahulog ang isang disipulong nagngangalang Ling Xuanj, ngunit hindi man lang niya matingnan si Ye. Sa kanyang mga mata, mayroon lamang ang sinaunang martilyo. Mas malapit, mas malapit, mas malapit. Pag-atake ng pagsira sa sarili. Ang Pavilion Master Lingshan ay umungal at direktang pinangunahan ang mga tao patungo sa sinaunang martilyo na sumisira sa kalangitan. Hanggat may hininga pa, hanggat kaya mo pang sumugod, hindi titigil ang yapak ng mga pangahas. Boom! Nang tumunog ang unang pagsira sa sarili, tila na pagkasundoan, at patuloy na naganap ang pagsira sa sarili. Ang malaking sinaunang martilyo na iyon, ang makapangyarihang magic weapon na nakuha ni Mo Shang na hindi ko alam kung saan. Bago pa man mailunsad ang isang pag-atake, ito ay direktang winasak ng mga baliw na Death Squad. Oras na, tumingin si Yezuan sa larangan ng digmaan sa harap niya, at sa sandaling nawasak ang sinaunang martilyo. Naglunsad din siya ng sarili niyang pag-atake. System, pakilusan ang lahat ng mapagkukunan, gusto kong buhayin ang mga taong iyon. 6 na karakter na mantra, mabuhay.
Sa boses ni Ye Zuan, biglang sumabog ang kapangyarihan ni Zuan Ao. Isang daredevil na halatang pinatay o pinasabog ang sarili, himalang muling nabuhay. At pagkatapos na mabuhay muli ang mga taong ito, hindi sila tumingin sa harapan ni Yebu, at tumakas patungo sa Lingbo City ng galit na galit. Sa oras na ito, ang sinaunang Sword Intent, ang master ng Fifth Hall, ay nagdala na ng mga tao sa gilid ng Secret Realm para hintayin sila. Matapos sirain ang sinaunang martilyo, paanong hinayaan ni Mo Xiang na makatakas ang lahat ng nasa Death Squad ng ganoon kadali? Sa oras na ito, nang walang pag-atake ng pagsira sa sarili, ang 5 tunay na kapangyarihan ng Diyos ay parang mga lobo na pumapasok sa kawan, walang habas na pumapatay sa mga Death Squad sa Lingbo City. Gayunpaman, kahit napatayin nila ang lahat ng mga taong ito, ang martilyo na nakakawasak ng langit ay hindi na maaayos. Tumakas. Isang walang buhay na pagtakas. Ang lahat ay hindi lilingan, natapos na ang gawain, hanggat maaari silang makatakas, ito ay tagumpay. Sayang nga lang, kahit ganoon, wala pang 200 sa 1,000 Death Squad ang nakatakas. Ang Heavenly God Realm ay ganap na nawasak, at ang Spiritual God Realm ay nawawala ang karamihan dito. Kahit na ang mga super powerhouse ng Profound God Realm ay may 17 tao kapag lumabas sila, at 11 tao lang kapag bumalik sila. Sa kabutihang palad, hindi nahulog ang Pavilion Master Ling Zuan. Ito ay isang lubhang kaunos-lunos na tagumpay, ngunit ito rin ay isang nakamamatay na dagok kay Mo Xiang. Masasabing kung wala itong sinaunang martilyo, walang paraan si Mo Xiang para talagang maglunsad ng mabisang pag-atake sa Lingbo City. Kabanata 2230 mga mapagkukunan. Tiningnan ni Ye Zuan ang mga taong muling nabuhay. Nangako siya sa mga taong ito na gagantimpalaan niya sila, kaya hindi niya sisirain ang kanyang pangako. Ngunit ngayon, si Ye Zuan ay ganap na walang magawa, ang mga mapagkukunan ay mapagkukunan pa rin, ang mga mapagkukunan ni Ye Zuan ay matagal nang naubos ng kanyang buhayin ang mga taong ito. I promised you that I will give you rewards, then I will do what I say. Rest well, and in a month, tutuparin ko ang pangako ko. Maaaring payagan ng 1 buwan si Ye Zuan na makaipon ng ilang mapagkukunan, ngunit maaaring hindi ito sapat. Masasabing ang pinakamagandang gantimpala ni Ye Zuan ay direktang bigyan ang mga taong ito ng mga kaharian o kayamanan na may mga walang hanggang gantimpala. Nakakalungkot na si Ye Zuan ay wala nang walang hanggang punto ngayon. Sa makatuwid, ang magagawa ngayon ni Ye Zuan ay ang makipagpalitan ng mga mapagkukunan para sa ilang mahiwagang armas gamit ang system. Bagamat si Ye Zuan ay ang Panginoon ng lungsod ng Lingbo City, sa katunayan ang Lingbo City ay napakahirap din, kaya ang mga mapagkukunan ay palaging mukhang hindi sapat. Ang lahat ay isang mapagkukunan. Masyadong kapos si Ye Zuan sa mga mapagkukunan. Masasabing sa panahong ito, mahigpit na nakalak ang mga kilay ni Ye Zuan. Ni hindi man lang niya napabuti ang kanyang kaharian, dahil ang lahat ng mga mapagkukunan ay ginamit ni Ye Zuan sa ibang lugar, na nag-iiwan sa kanya na walang mga mapagkukunan upang lumunin. Bagamat nagtanim na siya ng mga makalangit at makalupang kayamanan sa devouring space noon, ang mga makalangit na materyales at makalupang kayamanan ng God Realm ay hindi nagtagal upang lumago, kailangan nila ng isang partikular na kapaligiran. Ang 50,000 taon na lumamon sa espasyo ay halos walang silbi. Higit pa rito, pagkatapos na makarating sa kaharian ng mga Diyos, mahirap makalusot sa dalisay na paglilinang, at kailangan nitong umasa sa pagtutulungan ng langit at lupa, kaya napakahalaga ng mga mapagkukunan. Tuldok. Sir, hinihiling ka ng Pavilion Master Ling Shan na makita ka. Sa araw na ito, nag-aalala pa rin si Ye Zuan tungkol sa mga mapagkukunan, ngunit ayaw niyang sigawan siya ni Feiyan sa labas. Papasukin mo siya. Pavilion Master Ling Zuan, masasabing nagbayad siya ng malaking halaga sa huling operasyon ng Death Squad. Sa 1,000 tao, mayroong halos 600 tao sa Lingshan Pavilion. At wala pang 30 tao ang bumalik. Hinahanap mo ba ako? Tumingin si Ye Zuan kay Pavilion Master Ling Zuan at malinaw na nagtanong. Oo, Panginoong Diyos Emperador, sa pagkakataong ito, nais kong bigyan ka ng isang bagay na pag-aari mo. Ano ang akin, ano? Tumingin si Ye Zuan kay Pavilion Master Ling Zuan na may kainahinala. Hindi niya alam kung ano ang gustong ibigay sa kanya ni Pavilion Master Ling Zuan.
Lord God Emperor, ito ang bagay na ito. Ang bagay na ito ay ang treasure map ng secret treasure house ng God Emperor, na siyang namamahala sa 5 tribo ng aking sinaunang natira. Ang aking fire department ay nagmamay-ari ng isa sa kanila. Sige, kukunin ko na. Ito ba ang sikretong treasure house ng sinaunang Diyos na Emperador? Marahil ay may magandang bagay, ngunit sa kasamaang palad, tinanggap lamang ito ni Yezuan. Dahil dito, hindi ito makapagbibigay ng kaunting tulong kay Yezuan sa ngayon. Saglit na huminto si Yezuan, ngunit nalaman niyang hindi pa umaalis si Pavilion Master Ling Zuan, kaya hinala niya itong tinanong, may gagawin ka pa ba? Oo, Panginoong Diyos Emperador, alam ko mula kay Lord Feian na nag-aalala ka sa mga mapagkukunan. Marahil, matutulungan kita. Ha? You mean resources? Oo, Lord God Emperor, ang aking fire department ay isang sinaunang relic kung tutusin, at natural na nakaipon ako ng maraming mapagkukunan. Ilan? Ano sila? Ang kailangan ko lang ay genius treasures. Walang silbi sa akin ang mga ordinaryong bagay. Tumingin si Yezuan kay Pavilion Master Ling Zuan at nagtanong, Sir, you can check it yourself. I think na baka makatulong itong mga gamit sa matatanda. Iniabot ni Pavilion Master Ling Shan ang isang medyo kakaibang Chenkun ring kay Yezuan. Ito ang akumulasyon ng Fire Department. Masasabing halos lahat ng gamit ng Fire Department. Kinuha ni Yezuan ang singsing ng Chenkun, inalis ang kanyang espiritual na kaisipan, at agad na nahulog sa labis na kaligayahan. Oo naman, lahat sila ay magagandang bagay. Hindi lamang mayroon silang ilang mga espesyal na mapagkukunan, ngunit ang mga ordinaryong mapagkukunan ay maaari ding ilarawan bilang napakalaking. Sa napakaraming bagay, masasabing para kay Yezuan, walang alinlangan na nagpapadala ito ng carbon sa snow. Kahit sa maikling panahon, sa wakas ay hindi na kailangang mag-alala ni Yezuan tungkol sa mga mapagkukunan. Gamit ang mga mapagkukunan, sa wakas ay maaari nang magmayabang si Yezuan. Nangako siya sa mga nakaligtas na Death Squad na gagantimpalaan niya sila. At ngayon, oras na. System, gusto kong makipagpalitan ng mga mapagkukunan para sa mga magic weapons. Noong una siyang pumasok sa kaharian ng mga Diyos, pinaganya na ng system ang mga function na katulad ng mga tindahan. Sa kasamaang palad, si Yezuan ay palaging mahirap. Ngunit ngayon ay ginagamit ni Yezuan ang tindahan upang makipagpalitan ng mga bagay sa iba. Hindi ko alam kung ito ay binibilang na hindi paniniwala. Nakumpleto ng mga taong ito ang misyon ni Yezuan sa maikling buhay, kaya hinding-hindi siya pakikitunguhan ni Yezuan ng masama. Sa ganitong paraan lamang, kung ano ang gagawin ni Yezuan sa hinaharap, may isang taong handang mamatay. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, direktang naghanda si Yezuan ng magic weapon para sa pag-atake, magic weapon para sa depensa, at isang elixir na maaaring mapabuti ang kanilang cultivation. Gaya ng inaasahan ni Yezuan, nang ipamahagi ang kanyang reward, nagdulot ito ng sensasyon sa buong Limbo City. Walang pakialam ang mga tao kung bakit nakakaisip si Yezuan ng napakaraming magagandang bagay. Ang pinapahalagahan ng mga tao ay ang naisip ni Yezuan. Sa mata ng lahat sa Limbo City, si Yezuan ay makapangyarihan na, at hindi niya susuriin ang lakas ni Yezuan dahil sa kaharian ni Yezuan. Siyempre, dahil nagpadala siya ng mga bagay sa mga Death Squad, hindi ituturing ni Yezuan ang kanyang sarili ng masama. Sa pagkakataong ito, direkta akong lalampas sa Profound God Realm sa isang hininga. Si Yezuan ay mayroon na ngayong sapat na mapagkukunan at puno ng natural na pagtitiwala. Gayunpaman, minamaliit pa rin niya ang pagkonsumo ng mga mapagkukunan. Tama, si Yezuan ay na-upgrade, at nilamon ang hindi mabilang na mga mapagkukunan sa isang hininga. Nang tumunog ang system prompt, si Yezuan ay sumulong na sa Xuanshan Realm. Ding, nakalusot ang host, at ang kasalukuyang first-grade inferior mysterious god realm. Ding, nag-uudyok ang system, ang pag-upgrade na ito ay kumokonsumo ng 1/3 ng reserbang mapagkukunan ng host. Bilang karagdagan sa paggamit ng pagpapalitan ng mga magic weapon mula sa system, naubos ni Yezuan ang 2/3 ng mga mapagkukunan na ipinadala ng Departamento ng Bumbero sa isang araw. Kung hindi dahil sa sadyang kontrol ni Yezuan, sapat na reserba ang nakalaan para sa susunod na labanan, at maaaring wala na ito ngayon.
Ding, nag-prompt ang system, mangyaring bigyang pansin ang host. Ang host ay nakapasok na sa Profound God Realm, at ang mga mapagkukunang kailangan para sa paglunok at pag-upgrade ay madodoble sa hinaharap. Ding, ang system ay nag-uudyok, mangyaring bigyang pansin ang host. Ang host ay nakalusot sa mahiwagang kaharian, at ang mana ng mga sinaunang Diyos ay na-unlock muli. Na-unlock na ba muli ang mana ng mga sinaunang Diyos? Sa pagkakataong ito, si Yezuan ay nasa Profound God Realm pa rin, at hindi niya alam kung may maiiwan siyang kapakipakinabang para kay Yezuan sa mana ng sinaunang Diyos na Emperador. System, suriin ang mga bagay na na-unlock sa pamamagitan ng pamana ng mga sinaunang Diyos sa oras na ito, mayroon bang anumang gamit? Ding, ang data retrieval ay isinasagawa. Ding, binabati kita sa host para sa pagkuha ng mga espesyal na item. Ang kumpletong koleksyon ng mga sinaunang species, automatikong nakumpleto ng system ang pag-synchronize. Panipi, ding, ang sistema ay nag-uudyok, ang sistema ay makakapagbigay sa host ng impormasyon sa karamihan ng mga Diyos, lahi, at iba pang aspeto ng mundo ng Diyos. Ding, binabati kita sa host sa pagkuha ng espesyal na bagay, ang mapa ng 72 pangunahing Diyos ng sinaunang Diyos na Emperador. Ding, sinenyasan ng system na ang system ay makapagbibigay sa host ng komprehensibong gabay sa mapa sa 72 pangunahing Diyos na kaharian ng mga sinaunang Diyos na Emperador. Ang mga species at mapa ay maituturing na mabubuting bagay, ngunit ano ang gamit ngayon? Marahil ay magagamit ito sa hinaharap, ngunit ito ay nagpapaalala kay Yezuan. Marahil ay maaari niyang bigyang pansin ang pagkolekta ng mga mapa para magamit ng system ng sabay-sabay sa hinaharap.